Show na mapapakasasaya at plakado sa tawanan. Makinig na, makichika na, at sumabay sa energy ng buong Showbiz Nation. TZME Radio TV. Dito, pak sa saya. Plakado ang aliw! Nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang TZME 1530, Radyo TV. Yo! DZME! 1530. Let's go! Kapag tama ang chismis, plakado! Kapag todo ang saya, Bounce ang tawa sa bogang gabi. DZME Radio TV! Eto na kami! Pak, pak, pak! Sabay-sabay na. Plakado! Taas kamay na! Pagchika ang hanap mo gabi-gabi. Plakado! Certified na aliw. Pag alas 8 na, gabi nag-iinit. Chika sa ere, buong bansa nakikinig. Walang filter, walang preno, walang atrasan. Kung may issue sa showbiz, diretso ang usapan. May resibo, may opinion, may tawang sabog. Hindi boring, hindi fake, legit hanggang dulo. Kung hanap mo ay chismis na may sense at saya, Mar-spesh ka, DZME, nandito ka na. walang eme-eme, real talk lang. Pag sila ang nagsalita, lahat tahimik lang. Makinig, manood, makisabay ka. Sa tsikahan na walang kapantay na saya. At kapag tama ang chismis, plakado. Kapag todo ang saya, Bounce ang tawa sa bugang gabi. DZME Radio TV. Eto na kami. Pak, pak, pak. Sabay-sabay na. Plakado, taas kamay na. Pagchika ang hanap mo gabi-gabi. Pak, plakado. Certified na aliw. Chairman ng chikahan. Siya ang bida. Jemwell Kainglet Salterio. Walang preno magsalita. Straightforward, no filter, real talk ang puhunan. Pag siya ang nagbukas, tahimik ang bayan. Kasama ang kwelang hindi pa patalo. Si Mother Jokes, kulitan novelo. Pag silang dalawa ang nagsimula na, Tawa ng bayan, automate na. Lunes hanggang Biyernes, tandaan mo to. Alas 8 hanggang alas 10, bro. Paggabi na at gusto mo ng saya, isang sigaw lang, alam mo na. Pak, pak, pak. Plakado. Pak, pak, pak. Pak, pak. Chairman ng chikahan. Si Will Salterio. Nismi Radio TV. Let's go! Pak, kapag tama ang chismis. Plakado. Kapag todo ang saya. May chika, may tawa, may katotohanan. Ito ang show na hindi mo iiwanan. Pag ang saya, plakado ang aliw. Buong showbiz nation sabay-sabay sumigaw. DZME, I-1530, Radio TV. Makinig na, makichika na. Pakado, pakado. Pakita mo muna ako. Sa gabi mga Pakners, samahan niyo po kami ulit ngayon sa isang plakadong gabi na punong-puno ng pak na balita mula sa mundo ng entertainment at iba pang parte ng universe. Ako po ang inyong chairman ng chikahan, Jemwell Kainglet Salterio. And syempre ako naman po ang makakasama ulit ninyo, Darna Evangelista. Ayan. Kaso yung babasahin ni Darna na wala na. Diyos ko. Magandang gabi Ayan po na. sa inyong lahat. Sabay-sabay nating Ayan.
Kaya naman sabay-sabay natin pag-usapan ang mga balitang may pak na pak at sabay-sabay natin isisigaw ang Paklakado! Yay! Ayan. Siyempre, wala yung binabasa niya kaya naghang kami. Magandang Magandang gabi. Biyernes ng gabi. Darna, maganda ka pa sa Biyernes as always. Naku, sino may sabing nagmotor ako nito, Diyos ha? ko, sino may sabing naka-helmet ka at planchado pa rin ang Diba? ano mo, last minute, last 15 minutes, pak! Napak pa rin ang plancha-plancha. Siyempre, nagagawa natin yan. Multitasking tayo, gano'n. Siyempre ay magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat na nakatutok sa DZME 1530 Radio TV, sa Sinag Cable Channel 5, Cable Link Channel 5, sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, sa Twitter, sa TikTok, sa X, sa lahat po ng portals at platforms na inaabot at naaabot ng frequency ng DZME. Maraming pong salamat sa inyong lahat. And happy Friday, of course! Uy, Friday na, Thank weekend God na it's naman. Friday! Ako pagkatapos ng programa kung saan na naman tayo pupunta, Yahoo! Yes! Diyos ko. Ikaw ba saan ka ba mamaya? Ako may 3 akong pupuntahan pa. Ako di ko alam Buti paano ka ko pa. hahatiin ang aking sarili. Ikaw naman, Diyos ko, ikaw yung paano mo na pagkakasya mo lahat ng schedule and commitments Like mo. bukas, Diyos ko. 4 ang events ko. Grabe, mayroong media conference ng 1:30, may 4:30, may 7:30, meron pang awards night ng Sinag Maynila bukas sa Gateway, and I have a midnight para kay Miss Dulce at kay John Ray Rivas. Yes. 5 pa pala sila, nakakaloka pa pala natin hatiin. But thank God dahil buhay tayo. Hindi bukod doon, Work busy is tayo. work. Oo. Work is work. A job is a job. So, Tsaka yung iba, nakatunga nga lang, walang pumapasok na gawain or activity man lang sa buhay. Pero mahal tayo ng Panginoon, hindi tayo pinapabayaan. We are so blessed. A job is a job. Ganun nga talaga dapat. Huwag kang magreklamo. Yun nga, sabi mo nga, yung daming nakatambay, no? Pero tayo ay nag-aabot-abot. Kasi pag hindi tayo nagtatrabaho, wala akong papakain sa tech. Diyos ko, ang babait ng mga tech natin, of course, sa pangunguna ni Alex Fuentes. At syempre, ang pagbabalik ng ating mahal at mahal ng lahat na si Jerome Cansana. Syempre, Ay, nandiyan na oo. siya. Parang feeling ko nga masyadong inspired yung mga host ngayon. Kasi pag nakikita natin, hindi lang tayo sa teleprompter nakikita yung bungad yung mukha niya talaga. Siyempre, eh. di ba? Yung nakakikita sila dyan sa glass natin, di ba? Di ba? Mga see-through. Naku yan, mahal na mahal tayo niya. Talagang super alaga tayo. Dapat naman inaalagaan din natin sila in return in the best way we know how. Correct. And super thankful kami sa mga napakasipag ng mga yan. Ay, oo, Diyos ko, hanggang madaling araw ko. Hanggang oras ng Himala, hanggang Jesus Miracle Crusade, nandiyan pa sila. Tapos bukas Sabado, meron na naman sila. Naku, Diyos Totoo ko. ba, Diyos ko? Hindi applicable sa kanila yung 4 days a week. Wala, hindi. Sa kanila, sa mga taga-text, sa mga transmitter people, hindi yata. Oo. Sa mga mga office, mga ganyan yata. Pwede sa kanila yung 4-day work week, no? Oo. Na parang pinatupad na sa lahat no? 4-day work week. Hindi naman. Hindi. Sa amin dito, meron na no? Si Miss Feng, wala na dito ngayon pag Friday, di ba? Oh. Oo, kasi pero yung mga essential offices, lalo na sa mga governments, ganun pa rin. Sa government, applicable yun. Pero yung mga essential like yung hospitals, yung mga emergencies, so hindi sila kumbaga exempted sila sa rule na yon. Ayan, syempre, batiin natin ng maaga mga nakatutok sa ating DZME 1530 Radio TV. Si Gab Ferreras, happy Friday po sa inyong lahat. Good evening po sa mga kapak-plakado. Sabi ni Gloria Baluarte Joaban. O, si Ma'am Gloria Huaban, ano yan, officer ng Marta Uwasa or Manila Retired Teachers. Talaga, Ayan. Miss Gloria Pengpera. Congrats, Miss Darna. Sabi ni Rosebel Malyari. Hi po, Sir Jemuel kay Ingles Alterio. Hi, Miss Darna. Tapos, nag-guard heart. Tapos, sabi, of course, nandito na si Gerald Madrid, ang actor, ang artista na si Gerald Madrid. Hi, Jemuel and Darna, watching you right now. Yes. Incidentally, si Gerald Madrid ay ang ating very good friend, ay part of the upcoming series na Blood versus Duty. Ang Blood versus Duty ay magpi-premiere sa April 6 of course, this is a production of ABS-CBN. This stars Richard Gutierrez, Gerald Anderson, Bella Padilla. Wow. Nandyan si Barbie Imperial, si Byron Geisler. Siyempre, ang support cast niyan, si Jaime Fabregas, si Susan Africa, Romel Padilla, Edgar Mortiz, Elmo Magalona, Dino Imperial, EJ Falcon, and Gerald Madrid. Ang dami-dami. Bigatin lahat, Grabe yung support cast. Imagine mo, meron kang Jaime Fabregas, good friend ko yan si Jaime Fabregas.
I Si heard Susan Africa? yan, Grabe. mahusay yan. Ito yung mga kalibel ni Susan Africa, Mercedes Cabral, yan mga ganyan no? Sino pa yung isang Irma Adlawan, yung mga ganyan. Ayan, mga ganyan, mga Mahusay magagaling ang yan, mga mga yan. level eh. Of course, this will premiere on April 6th. Production of JRB Creative Production, and of course, directed by Rico Navarro, FM Reyes, and with Joy Balagtas for ABS-CBN. Blood versus Duty, yan ay parang full-packed action drama produced by ABS-CBN. Yes, aabangan natin yan, syempre. And Gerald, of course, maganda ba ako sa TV? Oo naman, Diyos ko, nakita mo naman, no, ang kinis-kinis, mukhang babae. Sarap makinig sa inyo first time ko manood sa cell ko. Maganda ba ako, Gerald? And of course, nag-watch ang ating baby na si Aaron Recorba. Sino si Aaron, si baby Aaron. Si Aaron, Oo, hi, Aaron, baby, hello. get well. Nagkasakit si baby Aaron. And I would like to congratulate in advance kasi gagraduate na siya. Oy, mga kayo- season ngayon ng mga Sabi ko, kaya graduation. tinanong ko kay Gerald Madrid ko ako lang ang maganda sa inyo, kayo daw pareho. Oy, pasensya na, Doon friend. na may... On that note, I have to run. Umalis sa sariling show. Ayan, advance congratulations kay Aaron kasi graduate na siya. Wow, sa wakas. Nagbunga din ang pagbigay-bigay ng mga sandwiches sa mga teacher. Totoo ba? Para sa kinabukasan niya, di ba? Uy, ang Bigay-bigay. cute ng vlog na yun. Real to kasi minsan yung mga di ba? Sila yung Butchokoy? Sila Butchokoy. Ano ka ba? Ano yung Tuwang-tuwa ako doon. i-guess ko yung dito si Butchokoy, tsaka yung nanay at tatay, si Afam, tsaka yung nanay. In fairness, nakakatuwa, nakakaaliw. Alam mo, ang dami ko na-discover sa TikTok na even before na sumikat, na-discover ko, nakausap ko na. Even yung April at Plato before, ngayon sikat na, may mga endorsements na, may mga nagpapa-affiliate na, nagpapa-collab-collab na. So, syempre tayo parang ang ano naman natin ay pag nakakita ka ng talento talaga na feeling mo ikaw ang unang-una natatawa, ay definitely yun ay mayroong posibilidad at potensyal na magkaroon ng spasyo sa industriyang ginagalawan natin sa show business. Correct. Ayan. Thank you so much po, sabi ni Aaron. And congrats din sa sa girlfriend niya, si Sofia. Ano yun? Recognition ba yun o graduation din? Congrats sa kanya. Extend mo yung congratulations namin. Sabi ni Sir Jemuel. Josephine Tuwason Palayar, gandang gabi po. Gandang gabi rin sa iyo, Joanna. Josephine, saan ko nakuha yung Joanna? Nakakaloka. Hindi ba kayo kanina kayo mamuwaban? Ay, oh. Oo. Ay, ma'am, Uwaban, may pera ka ba? Pwede naman pera, madam. O ano ka ba, yung mga yan may mga incentives na natatanggap yan coming from the Municipality of Manila sa LGU. Tulog, oh. Oo, kasi incentive yan yung nila yung sa mga Manila retired teachers. Ayan. Ang ganda mo sa screen, oh. Kahit Ikaw sa ba? Facebook, sa Instagram, ang ganda mo sa screen. Wow naman. Totoo. Sana ganun din sa personal. Maganda ba ako, mga babies ko? Diyos ko, ano ba yan? Parang, syempre mga kasabot mo yan, sasabihin nila, oo. Hoy, hindi. Alam nilang, alam yung mga supporters natin, di ba? Oo, syempre yung mga yan ay talagang come hell or high water, Darna Evangelista forever. Yeah! Wow, di ba? Woo! Ganon! Sige naman magbobolahan dito kami lang dalawa, no? Dumama na nga kayo sa bolahan namin. Ano ba to? Ayaw na mag-live. Ayaw na ako pag-live, eh. And of course, ayan yung mga nakatutok po sa atin araw-araw, gabi-gabi. Kayo po ay malaya at pwedeng-pwede po kayong mag-send ng inyong mga messages, pagbate, pa-shoutout. Yes, Ayan. mga opinion, di ba? Oo. Maanghang man yan. Huwag lang kayo magmumura, ha? Oo. Kasi kami bawal Pwede na rin kayo magmura, eh. magpadala ng hindi lang mga mensahe. Pwede kayo magpadala din ng pagkain dito para na Ng ipopromote Gcash, natin. Pwede ganon. Pag natutuwa kayo, ay nakakatuwa naman itong dalawang to. Pa-Gcash ko nga to. Hindi, Ganon. kasi ganun lang naman yun. Ang mga tao naman kasi, very appreciative yung mga yan. Kapag natuwa yung mga yan, even without asking, nagbibigay yung mga yan eh. Parang wala pa natuwa sa amin, 3 buwan na kami. Wala pa Hindi, nagpadala. kasi- Wala pa nagpadala. Hindi kasi baka akala nila na parang ganito lang. Yung iba kasi baka nahihiya lang. Diba? Oh my God! Oh. Tingnan mo kung sino nandyan. Oh my God! Ang aking best friend, Jason Alcoriza. Isa sa pinaka-generous, isa sa pinaka-mabait at pinaka-sweet na kaibigan. Oo, ayan, madalas magpadala yan ng food. Ay talaga? Oo, Jason Alcoriza, ang stylist ni Miss Lani, Miss Salucha. Of course, the ang nag-iisang Nightingale. Jason Alcoriza, ang nag-iisang The Nightingale din, ang sila ni Mr. Lucia. Parang di ko naman nararamdaman nagpapadala ng food si Jason. Kasi before, kasi magkakapit bahay pa kami. Ngayon Sa kasi bagay. nasa Pampanga Parang na yan. feeling ko magpapadala siya ng ano, Malay mo naman kasi ng 2 hours. Gcash. 2 Hold hours up si tayo. Jason. Hi, Jason. Uy, pero alam mo yan, pero seriously, minsan nakakagulat yan. Kasi noong pandemic, ano yan eh,
di ba, tumataba tayo dyan, tayo nagtabaan kasi nasa bahay lang tayo. Tapos nagsisimula Ay, nako, hindi totoo yan. Ako muntik mamatay nung pandemic, hindi ako tumaba. Hindi, I mean, ako. Tinamaan ako ng COVID. Kasi kami ang lagi magkakausap niyan. Ang nangyari, nagpapayat ako, siya padala ng pagkain. Yung kahit hindi mo magugulat ka na lang. That is the kind of friend, the sweetest, the most thoughtful, and the most generous. Pag meron ka mga ganyang kaibigan, not just because they are generous, you have to really take care of them. Oh, ay, nako, sobrang mahal ko yan si Jason. Kaya pag sinabi niya pumunta ka dito sa Pampanga, pupunta ako. Gusto nyo ba magsalita ako tungkol kay Darna? Jason, Sabi mo, friend naman tayo, di ba? Friend! Sabi mo- Friend. Sige, okay na. Sige, doon ka na muna. Tawagin na lang pag may tira. Sorry na. Nakakaloka. Hindi, totoo po yung sinasabi natin. Sa mga nakaka-appreciate po sa amin, sa mga gusto magpadala, kung magbibigay po sa kayo, ano man yung klase, in kind, cash, or something, sobrang naming pasasalamatan yan. Malaking bagay ko. May bibigay, salamat. Kung wala, gawan niyo naman po ng paraan. Huy! Siyempre, honestly, wag na tayong lumayo. Pag may Jason Alcoriza, nandiyan si TJ Lamsin na nagpipinch it sa atin dito. Of course, lagi. Every now and then, kung pwede siya at ako hindi naman pwede. Maraming salamat, TJ Lamsin. And of course, na-meet naman natin si Tonya Ay, at oo si naman. Randolph na napakagagaling kumanta at ang gaganda ng mga pagmumukha. Ay, Pagmumukha. nako. Pag nakita niyo po si Marian Rivera, si Mm. Ann Curtis, Maha Salvador, Diyos ko, Yon. hindi niya po kamukha. At least wag po kayo mag-expert. Akala ko na baka mukha ni Tonya. Pero maganda rin naman sila. Pero in may their own way. pero may assignment sa akin si si Randolph at si TJ Lamsin na Ano maghahanap pa sila ng isang gwapong bisexual, silahista na hindi malambot, na nakakakanta at nakakasayaw dahil bubuo kami ng isang song and dance group na i-manage ko. Hindi. Tulad yan, hindi malambot, hindi Hindi malambot. Pero paano pag sumayaw malambot na? Okay lang ba? Hindi pwede. Kasi minsan, di ba, pag nakita mo ganyan. Pero pag narinig kasi yung Beanie, yung mga tugtugan ng Beanie, Diyos ko, mas malambot pa sa Marshmallow yung mga yan. Ano yung Audiovisual Communications Inc. ng DZME News Team? Kanino to? Ano to? Shoutout sa Audiovisual Communication. Sila yung nagpapa-shout out. Audiovisual Communication. DZME News Communicators. Audiovisuals Communicators Incorporated. Sina-shoutout ang DZME News Team. Hello po. Team. Ayan, shoutout po sa inyo. Shout out! Ganon. Shout out. Kasi bago yun yung Audiovisual Communicators Inc. Hello po, magandang gabi po sa inyo lahat. Siyempre, uubusin na naman natin ng isang oras sa kachichika kung saan sa pag-uusapan ng mga buhay ng may buhay, sisiraan ng kung sino dapat siraan. Pero ngayong Lenten season, next week na po Nako, Ang alin? ang Holy Week. Birthday ko na ba yun? Ay, hindi pa, no? Oo. Next Saturday naman birthday ko. Oo, next Saturday na. Kasi, April 4. Jerome, ano regalo mo sa akin? April 4, birthday ko. Oh. Wala ako dito kasi syempre Sabado. Pangalawa, Sabado de Gloria. Pangatlo, wala kami programa. Diba? Ang programa namin hanggang 31 lang yata. Hanggang kailan lang? Tuesday o Wednesday? Wednesday, ano yun? 1? April 1? April 1. Kailangan mangutang ako sa April 1. Ah, April Fool's Day. Walang bayaran. Ipautang naman. Pwede naman 200. May 500. Pero nga 500. Anong bayaran to? Sa kasampu ka, 5,000 din yun. pero ikaw, kasi usually yung mga karamihan nag-outing pag ganyang Semana Santa Ako, I give it to myself. Whenever I can, I will just go to the laundry shop and bring my laundry. I will play with my dogs and my cats. I will try to get as much sleep as I can in the best way I know how. Mhm. Pagkapapagurin nyo, ilang araw lang yun, bibigay ko na sa sarili ko. Totoo rin naman. Di ba parang kung sila naman, ang kanila namang gusto ay magliwaliw at pagurin ang sarili nila, madali naman sa bahay nyo, di ba, yun pa rin naman ang katotohanan, di ba? Correct. Di ba, katulad yan dati, meron kang tumira ka sa hotel ng isang araw, ang ganda ng hotel mo, di ba? Sobrang ganda. Tapos Pero pagbalik pagbalik mo sa bahay mo, di ba? Ay, init. Ay, may aircon ka pala. Ang liit na. Naku, hindi na gano'ng kalaki yung kwarto ko. Gano'n, di ba? Oo, maninibago ka lang Maninibago ka. Tapos parang mabibitin ka lang sa mga mo, di ba? Fruit salad. At bukod pa doon, ang gastos. Sabi ni Gloria Baluarte Joaban, Hoaban, multi-talented pala si Miss Darna. Singer, comedian, dancer, DJ, host, and most of all, DepEd Manila employee at SDOHRMS. Overwhelming ang talent
talents. Wow. Na-overwhelm ka man, Miss Gloria. Ma-overwhelm din ako pa nagpadala kang Gcash. Harbatero po kasi ako eh. And of course, Tristan, Wyatt Gulay. Dancer daw, oh. Diyos ko, sumayaw nga to sa show niya. Actually, para siyang ano, alam mo yung girl trends? Alam mo yung girl, yung Totoo girl trends sa yan. Showtime? Oo. Di ba hindi sabay-sabay? Para kayong Uy, ako lang naman ang hindi sumasabay kasi given naman talaga, hindi talaga ako pagod ka na rin naman. Tsaka Oo. syempre, puno-puno ng steroids sa katawan mo para lang bumalik ang boses mo at makakanta ka. Oo. Diyos ko, dapat si Darna Evangelista po ay naging member ng Girl Trends ng show It's Showtime dahil yun ang mga babaeng hindi sabay-sabay sumayaw. Yun talaga yung nila, trademark nila. Oo, no? di ba naalala ko? At least nag-iwan sila ng legacy sa industriya. Girl Trends. Hindi sabay-sabay. Yan, Girl tama, Trends tama, yan. di ba? Oo, At least alam mo, naaalala natin. si Darna ang Beyonce na hinihingal. Totoo. Wala sa chorus pa lang ako, Diyos ha? ko, ano ba yan? Kaya wala buti na lang meron ka mga kaibigan Jason Alcoriza, Oo. TJ Lamsin, sila Tonya, sila Randolph, lahat sila buti na naintindihan nila. Super support pa rin sila, di ba? Kahit na eme-eme. Oo, totoo. Hindi, sila naman mismo nagsabi, alam mo, wala ka naman dapat patunayan pa kasi lahat ng gagawin mo, naasahan na namin yan for 20 years. Siyempre, nandyan din ang nag-iisang Dandan de Guzman. Hi, Dandan! Nakanonood siya sa atin. From Vice Comedy Club. Siyempre, yan ay ang kaibigan natin si Dandan. Isa sa pinakamagandang mukha. Oo Kahit naman. na medyo healthy, pero ang ganda ng mukha. At kahit na medyo healthy, grabing sumayaw. Ay, oo, Di ba? napaka-talented nito. Hindi, yung sayaw niya talagang sayaw. Hindi siya yung, hindi naman gigil ka naman kasing pero hindi ka makasayaw eh. dance lang ako eh. Siya talagang ang lambot ng katawan. Oo. Talagang song and dance. Package talaga si Dandan de Guzman. Hi Dandan, I miss you. In all fairness, sobrang na-appreciate kong taong to kasi sa tagal na niya sa industry, napaka-humble ng taong yan. At the same time, alam din naman niya kung sino yung senior niya, senyora niya, Oo. at yung mga juniors niya. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong hindi maging madamot sa lahat ng mga nasa ilalim niya, nasa itaas niya. Giver of his talent, di ba? Tsaka niya, transparent niya. Hindi siya yung nag-sugarcoat and everything. Gelatin ka daw. Ayun. Gelatin. Ang Tsaka lambot alam naman mo, nun. Isa pa sa mga sobrang na-appreciate kong taong to, isa siya sa mga nakaalalay sa akin every time na inaatake ako ng anxiety. Wow! Oo. Ang social naman ng anxiety. Yung Di ba masakit lang ulo eh? Hindi kasi usually, ngayon ko na-realize, ano ba ang cause ng anxiety? Yung, minsan doon ko na-realize, wala ka lang pala pera. Pag wala kang pera, di ba, hindi ka makagalaw, tapos saka magpo-post ka na lang kasi bagot ka. Anxiety and depression attacks. Pero alam mo, that's the reason also why we also appeal to our viewers, to our listeners, because sometimes if you bash people and sometimes if they go through not so good times in their lives, ikaw nag-anxiety ka, tapos nakakuha ka ng mga bagay na nabasa mo online na binabash ka pa or ang papangit na sinasabi, sometimes it adds up to that eh. So, at the end of the day, if we can be more kind, if we can choose to be more kind to people on a daily basis, then I think that would be a better thing to do to make this place, this world, a better place to live at, diba? Alam mo ba, ma-share ko lang to experience na to. Minsan na akong nag-trending dahil sa ganyan. Wow! Saan yan? Dahil sa... Trending talaga? Oo, as in dahil sa LRT issue. Sabi ni Liberata Martin Bautista, hello po Sir Jemuel kay Asalterio at sa maganda mo na co-host Miss Darna Evangelista. Uy, alam niyo po, Uy, masyado niyo siya pinapaasa, maganda siya, punyeta siya. alam niyo, wag niyo naman po masyadong idikit yung yung word na maganda kasi baka umasa po ako. Sabi ni Jason Alcoriza, pag sweldo na ang saya, ti. Chiche. Okay, Jason. Dun muna, Jason. Ibigay mo na kasi yung address dito para in case na magpadala si Jason ng Si Jason, nasa mo siya, Oo. baka nasa Pampanga siya. Tinatawag lang yan. Talaga? Hindi Tsaka ka kasi Jason, marunong mag-grab kagabi. Tanga-tanga. Nagpapadala nung sa isang taong mahalaga Oo, sa ayan, buhay tama, niya. tama. O, doon natin. Doon ka na pag may tira. Yan ka rin eh. Yan ka rin.
Nanonood ng mga fans ko. Ay, sorry. Baka sa dami kasi ng fans niya kasi ano. Siyempre, unang-una si Leia. Si Miss Leia lang kung nanonood ka. Ayun, Hindi kasi ito, generous din to si Sir Jem. Well, like, kunwari may kaibigan kami na, gutom ng madaling madaling araw. Tapos, wala pang laman yung tiyan. Tapos, Tapos, punyeta, gusto Army, Navy pa. oo, wala nang Sarado bukas na na lahat. ng ganun. Imagine alas 3 ng umaga. Tapos yung, Burger, katapat lang natin yung Angel's Burger. sabi niya, burger, ito pwede naman siguro itong ipag-grab. Di Sabi niya, ba ayaw? Punyeta. Tapos na nakakaloka. Hindi pa marunong mag-grab delivery yung lola mo. Sino ako? Ikaw. Ako ba? Hindi naman kasi ako nagpapadeliver ng ganyan, no? Old school ako eh. Parang I prefer, like ako, very seldom that I do online banking. I prefer going and falling in line sa bangko. I prefer going in line sa Meralco, sa Manila Water, ganun ako eh. Yung parang gusto ko nakikita ko yung resibo. Ayoko yung screen grab. Parang, Meron din namang resibo yun. Sadyang ano lang talaga. screen grab. Ganun lang. Parang ganyan lang. Ayun, to cut the story Digital. short, nagpadala na lang po siya, ikaw na mag-book. Padala na lang ako ng 50 pesos. Ano na yun, buy one, take one na yun ha, sa cheeseburger na yun. Sa Angel's Burger. O, di ba, lalakarin mo lang naman yung Angel's Burger sa inyo. 50 pesos, ganon. Blackbuster pa yan tuwing madaling araw. Yan kaya ang pangtawid gutom ng mga may amats na. Pag galing ka sa inuman, yan lang yung mga Kasi sa 40 pesos may pagkain ka na. Ang 40 pesos nila yung walang cheese. Pag may cheese, 50 pesos. Tatlo lang talaga ang option ng mga manginginom after ng inuman. Hoy, sabi ni Dandan de Guzman, Jason, padala mo naman daw si Dandan. Siyempre, sabay mo na. Siyempre, padadala mo sa Vice Comedy Club kung nasan man siya. Tapos, padala mo na din kami dito sa Ortigas Center sa San Miguel Avenue. O, di ba? Ay, hindi. I-check ko yung Gcash ko. Baka biglang may mag-pop up. Ganun ba? Minsan ganyan yan eh. Ganyan ba? Naku, ito nakatutok na kami lahat, Jason, no, sa Gcash number, no? Tapos, alam mo ba, hindi ko alam kung merong bertud eh. Si Bakla ang galing. Bakit? Ma'am, hindi ko alam kung may swerte lang taglay ito. Minsan, wala lang, dadaan siya sa ano yung mga casino dyan sa Pampanga. Kailangan ko ng aesthetic sponsor para mag-tightening na yung skin ko. Ay, why not? 56 na ako sa April 4 eh. So, dapat mag-tightening Uy, na. hindi ka mukhang 56. Mukha 55 pa lang ako. Hayop ka. Walang yaka. Tapos alam mo, ang swerte nito, tapos lagi siyang nananalo. Hello kay John Christian Furing. Of course, I'm with your best friend, Hi, Darna Bebe. Evangelista. Hi, Bebe. Of course, hi, Bebe. I miss Ayan. you. Lagi siya nananalo. Lagi siya nagka-cash out. Tologot. Oo, tapos Ayan minsan, na, papadala ko pero may... Jason, hindi okay naman na tayo, di ba? Magkikita tayo bukas sa Sabi niya, isang mall. pagpapadala ko, pero may isisiwalat ako kay Darna. Ay, sige na, please. No, Jason. Magkikita tayo bukas. Hindi kita sisibutin. Subukan mo talaga. Alam ko kaya niya naman. Kaya niya. Huwag mo dinidare yan. Kaya niya naman talaga. Magpadala? Oo, pero... Pwede naman siya magpadala na walang sinisiwalat. Oo. Ano lang kami dito, Jason? 1, 2, 5 lang. Oo. Yung, 5 lang kami tatlo lang dito. yung tektas, dalawa kami. Oo, dalawa lang pero kami, nakikiusap naman ako. Your mouth, please. Your mouth. Nakikiusap naman. Nakikiusap ako sa'yo. Ngayon lang ako natawa Mama dito ka. ng ganyan. Walang hiya kayo. Naiiyak siya sa kakatawa. Nakakatawa kayo. As in, nakakayak sa tawa. Kasi kami lang, magpapadala ko, pero may sisiwalat daw Wait, siya. alam mo ba? Tapos nausay yung mga online platform na... Yung Ayan na nga daw. Ayan, sa Gcash daw, mapadala siyang 2.5. Ako rin maraming pwedeng sabihin. Isa pa yan. Dandan, isa pa. Dako tayo mga kaibigan talagang basher mo rin, Oo. no? Alam mo, di ba nauso yung mga yung mga live streaming nung pandemic? Ah. Pag nanonood yan, Ay, di ba nakakurtina ka pa dati, no? Nakakurtina mo ka Oo, yung mga kinang-kinang. Tapos Kinang-kinang na may galing, ring light. galing Divisory. Oo, totoo. May ring light kayo. Tapos bibili ka nung yung condenser na mic para talaga Ay, pang mayaman yun, ha? Tapos, ang ending, sila yung laman ng viewers mo. Wala ka maririnig na papuri. Puro bash bashing. talaga. Sabi ni John Christian Furing, Sir, carry ba kami mag-guest dyan ng team ko? Yes! Lahat ng mga, wag naman isang team, grabe naman yun. Hindi, siya yun. Isang team kasi si Bebe. Grabe ka sa kanya. Sige, schedule natin next week. Gusto mo, madali akong kausap. Ako naman tutulong at tutulong. Dandan, kanino niyo po gusto ako magsimula? Ay, teka lang. Dandan, nakikiusap naman.
Please, friend. Sis, may mga times na hindi ko nasasagot ang tawag mo. Busy lang talaga. Pero wala naman salang personala. wala po kaming segment na personal. Uy, alam nyo bakit ganun? Hindi naman na-experience ng ibang co-host yan dito. Ba't sa akin lang? Kasi marami kang bashers. Sigurada kasi wala namang basher yun kasi talagang sadyang marumi lang yun. Siyempre si TJ Lamsin naman ay very wholesome naman. Very wholesome likable naman si TJ Lamsin. Oo. Sino pa man si Pilar Mateo, wala namang kalaban yan dito. So talaga ikaw lang talaga may bashers dito. Ano ba yon? At least engagement din niya. Ano ba? Dapat ko na bang karirin yan? Oo naman. Hindi, Hello. kapalit ng bashing, kailangan may kaukulang Oo. kalakip na Hello and happy viewing syempre sa Josa de Las Piñas na si Mario Alondra. Hi Mario. Ayan, tapos si Mark Benante. Hi, magandang gabi sa mga kapatid. Hello po. Sabi ni Dandan de Guzman, alphabetical order pa. Oy. Oy, please. Saan ko sisimulan ng mga sasabihin ko tungkol kay Darna? Ang dami kasi. Nako, Diyos ko, yun nga mag-usap kayo. Of course, Ayan na, andyan Diyos ko. Andyan Kompleto na sila. ang basher number 3. Mas madaming ng viewers pag maraming bashers. Correct! Sige, bash nyo pa kasi na i-bash mo nyeta siya. Alam nyo, ito lang yung Mga kaibigan niya yan, ha? Mga kaibigan namin yan, ha? Alam mo, ito lang yung live na parang matutuwa ka kasi binabash ako. At kasi yung bashing, positibo. Alam mo kung bashing, kasi paano yung balance yan, eh? Binabash ka, negative. Papadala ng Gcash, di pa nagiging positive na. na parang, Negative and positive at track, o, di okay na yun. so, ano ka na lang na parang, Tama. sige na, i-bash nyo pa po. At your expense, magkakasalabi tayo. Ay, nako. Ayan, si TJ na hindi mo alam na baka nasa biyahe pa. Hindi na siya nagdala ng sasakyan kasi Saan siya galing? galing silang Pampanga. Talaga? Oo. Ano ito hindi to bihira to mag-commute pero kasi may mga sasakyan kasi na talagang magastos sa gasolina. Totoo. So mas prefer na lang na mag-commute kesa na, 'di ba? Aside from that, yung toll mahal na rin yata. Sabi ni John Christian Furing, shout out po sa dunong ng Bagong Silangan kay Danica Balane. Hello Danica, shout out sa iyo. Shout out! Ganun. Mark Penante, kapatid, malapit na ang birthday mo. Nako, tama April yun. 4. Huwag po kayo masyadong excited, baka hindi umabot. Ay, oo. Ako lagi sasabihin ko, bawa I'll be 56 kung aabot. Totoo. Kasi every gising is a blessing. Ayon nga sa ating kumari at kaibigan na si OG Diaz. At syempre, yung mga taong yan ay ayoko ng bate, puro kayo bate. Gifts! Ang dami ko ng bating natatanggap, April 4 pa eh. Pero mas maganda rin yung may mga gifts din naman, di ba? Speaking of gifts, si Jason, mahilig yan ang love language niya. Mahilig siya magbigay ng gift. Ako din naman, mahilig ako magbigay ng gifts. Oh, in fairness naman. Itong suot kong relo, nung Christmas regalo niya sa akin. Talaga. Jason, ano lang MacBook Air, MacBook Air lang MacBook Air! Dandan. Jason, I'm waiting. 0917. Sabi gano'n. Unahin na muna si Dandan. Ang mga tao dito, kapatid ni Papa Jesus. Oo, kasi sila Papa Gcash. Nakakaloka to mga kaibigan natin na to. Ayan, sige, Bebe, schedule natin yung mga, ano ba yung volleyball team? Hindi, alam ko yung team ng SK yan. SK. May pera ba yan? Depende. Kasi kung tatakbo pa lang, meron yan. Oo, dapat siyempre, di ba? Nakakaloka. Oo. Yan si Bebe lagi nanonood yan sa atin, si John Christian Furing ng Barangay Silangan. Bagong silangan. Kasi sa Ay. QC may silangan, may bagong silangan. Bagong Silangan. Yes. Bagong Silangan, di ba? May bagong silangan. May Ang bagong silangan, may bagong silang at may silangan. Talaga? Oo. Ang Lahat din malapit sa inyo? Hindi, ang Gulo bagong- naman ang buhay nyo. Ayoko ang ang tumira bagong silang dyan. yung dulo ng Fairview. Di ba yung sa SM Fairview, bagong silang yun. Oo. Okay, malapit sa amin. Oo. Tapos ngayon, yung silang, Silang sa Cavite yon. Oo. Tapos yung silangan, yung dyan sa Kalayaan, dulo ng Kalayaan. Sa inyo yon. Quezon City pa rin yun. Dito sa Cubao. Talaga? Oo. Gulo-gulo naman ang buhay ng Pilipinas. Puro Oo. ganyan. Nililito niyo Tapos sa kami. mga, hindi, seriously, sa mga gusto pong magpa-promote ng kahit anong product nila. Pero mas or- maganda magpadala mo. Oo, hindi kasi mahirap i-promote ng hindi namin na quality. Hindi, tsaka syempre, maganda rin naman yung pag may lagay, may panahon. Pag walang lagay, walang panahon, syempre.
Bakit tayo magkakapanahon sa walang lagay? Bakit tumutulong po kami in the best way we know how again and again. Pero siyempre, tulungan nyo rin naman kami. Ang Uy, mahal wag na ng gas. Huwag niyo pong iisipin na dito, palakasan po dito. Wala pong ganun. Hindi po totoo yun. Ano lang? Pataasan po talaga. Ako lang dito na isang itsingera nating friend. Sino yan? Itsingerang friend number 1, Sunny Lagasca, na sabi babalik daw kagabi. Hindi na bumalik kasi kasama yung pamangkin niya. Sunny Lagasca, Sunny Lagasca, Sunny Lagasca! Diyos ko, inechos-echos tayo nila ni Andy Ferrer. Diyos ko, naghintay tayo ng alas 4, dilat na mga mata natin doon. And of course, shout out watching from US si Mark Bautista, RN. Ayan. Mark Bautista na artista? Hindi. Ano to? Lani Misalucha Angels din to. Talaga. Hello, Mark Bautista. Hello. Ay, syempre, malapit nang bumalik ang sa Nightingale. Actually, hindi na, kami ha. Hindi siya babalik? Hindi na namin siya tinatawag na Asia's Nightingale. Kasi Sa ang reason, Nightingale na. Oo, kasi ano ang reason natin dyan, Sir Jemuel? Siyempre naman, she has already conquered Las Vegas. Oo. So that is already beyond Asia. So Totoo. dapat yung Asia's Nightingale ay Parang ilagay na sa baol. Oo. She is already the Nightingale. Oh, parang nakahun lang kasi siya sa Asia Oo, nung ano eh. oo. Ngayon talagang ano na siya, global ano na siya eh, global phenomenon. 'Di ba? At mayroon na rin naman siya napatunayan lalo na sa strips ng Las Vegas. Tumambay kami sa tindahan, walang gusto makipag-inuman sa amin. Sabi ni Dandan de Guzman. Oo. Yung ganun. Naku, isa ba yan? Naku, parang isa sa mga hulugan, mga hirit ni Dandan. Nagsambales kami. Ah. Sabi niya, wag tayo magdala ng mga lalaki natin para at least may mamit tayong mga friends sa Sambales, ganyan. Tapos, pumunta kami sa isang tindahan sa labas Hoy, ng kung nakita mo na resort. daw, nagpadala na raw siyang 2.5. Ay, talaga ba? Sige ka, magkwento ka muna. Wala naman sinasabing 2.5. Pinipressure ko lang si Jason. Tignan ko. Hoy, si Jason, niyan, generous niyan. Totoo. Teka, tignan ko ha. Na-excite ako. Dali. Bilisan mo to si i-flash natin. Totoo ba? Totoo ba, Jason? Parang wala akong naramdaman sa Gcash ko. Wala. Nako, tignan natin. Meron ba? Para ma-share naman natin. Nadali nga. meron nga. Oh, tingnan, oh. Yan ba? Yun ba yan? Oh. Meron ba yan? Yun nga. Oh. Ayan! May Padala na siya ng pamimenta na pampagkain. tayo. Yay! Naku! Thank you so much, Jason Alquirista. Ay, may message ko rin sa kanya yung Gcash ko. O, diba? Sabi ko sa inyo dito, patibayan lang talaga ng Hoy, bili mo ng konsensya pagkain pa itong dalawa, ha? Oo. Bigay mo yan. O kaya kahit wag mo na akong bigyan. Basta bigyan mo yung dalawa. Ay, bigyan mo yung ng tiga ganon. Mamaya. Ayan. I love you, Jason. Thank you, our friend Jason Alcoriza. Maraming salamat sa iyong pa-Gcash. Ayan. Yan po yung mga sponsors namin. Dapat isang oras talaga inaalat natin sa mga ganyan. Sa mga donors. Tsaka hindi, di ba nakalagay dyan sa live natin, yung pangalan natin, yung Gemel Sergio, co-host Darna Evangelista, sa dulo 09. For donations. For serious donations. Ganon. Diyos ko, wala kayong Hoy, Sunny Lagasca, ikaw yung pamangkin mo, hindi mo man lang pinakilala sa amin. Uy, thank you so much, Jason, nakita na namin. Nako. Dapat ikain, kilala kita, Darna. Actually, pwede naman niya ikain, Jason, or bigyan ng monetary incentive ang ating mga tech kasi bukod sa pagkain, kasi they really take good care of us from 8 o'clock to 10 o'clock, Mondays through Fridays. With kind-hearted people like you, ay syempre, makakatulong tayo sa kanila. Pero hindi, seriously, dahil sa si Jason yung tipo ng tao na parang he don't mind kung magkano nagastos niya, basta napapasaya niya yung mga tao. Totoo. Totoo yung sinasabi natin na kapag ganun ka sa pera, yung pasok sa'yo ganun din. Talaga Yung ba? parang hindi niya inaasahan. Tulad nga yung sinasabi, gusto lang niya na dumaan sa sa isang maglalaro lang siya. Gusto niya lang kasi nababagot siya. Pero nananalo siya. Tapos sinishare niya. Sabi ni Dandan, ibibigay niya lang niyang kay... Uy, parang awan nyo na. Wag naman. Early out po ako. Eto na nga. Ay! Uy! Ayan na.
Masahin mo sila tatlo na nagbabash pa siya yun. Wala naman ako Uy, sinasabi. TJ, seryoso ko, please. Wag na. Nung nagbigay kayo, masaya ako, pero tama na, please. Kinakabahan na ako. Ba't kakakabahan? Hindi naman nanonood yung asawa nun. Nanonood. Hindi. Kasi nakashare sa mga GC. Ay, ganun ba? Wag na, please. Diyos ko. Hindi naman siya maganda, no? Okay, game. Let's proceed. Alam niyo, kinakabahan ako sa show na to ngayon. No? Hanap ako ng kapalit ko next week. At least yan tayo i-share. Kahit di mo na ako bigyan, i-share natin yung... Hindi kahit ipamigay ko na manahimik lang kayo, please. Di ba, Miguel? Ay, tama-tama, tatlo kami, oh. Di ba, ano yan, ganon? Isang guhit at kalahati. Oh, wala ka dyan, ha? Natahimik na kami. Oh, di ba? Casey Tandingan. Oh, gusto mo yan, gusto mo yan. Segway na agad. Kasi nanonood daw yung wife nung kanyang love. Casey Tandingan, winner sa Rule Breaking Award. Teka. Sabi ni TJ, Pak, kabado. Diyos ko, ayan, lagot ka. Uy, syempre, sana napakinggan kanina ni TJ Lamsim that we are very thankful to him whenever he pinch hits for us. At kung kailan din siya pwede, ay nakakapagpaplakado naman siya dito. Correct. And shoutout ulit, Aaron Recorba. Hello sa'yo, baby. Get well, Han. Magpagaling ka. Ayan. Walang ginawa kundi maglaro kasi. Sunny Lagasca, syempre, nandyan ka pa rin. Parang sinabi mo. Ang ating kaibigang tsingera. Mayaman, pero tsingera. Tumatalang ka ba? Oo, tumatalang kayo. Tatalang kayo. Kausap mo yun, pero gumagano na palagi. Oo, ganyan niya. Tatalang kayo Umaalis ganyan. na. Ganyan niya, tatalang kayo. Ay, ano lang, meron lang ako kakausapin sa kotse. May wala na siya dahil. Pangalan, the name to remember, Sunny Lagasca. And of course, ayan ha, ang lagi nating favorite na tambayan after nito. Of course, ang Lugaw House and Pansiteria Pansiteria. na located at JP Rizal Corner, JM Basa Streets, dyan sa Kalumpang Marikina na may-ari ng ating kaibigan at very good friend na si Arnel Ignacio. In fairness, ang sarap lagi niya, lalo na yung Ay, grabe. tortang bagnet, tsaka yung maraming hipo na torta. Okoy. Okoy, ang Tapos, sarap. lahat ng pagkain na dyan, dapat, before nga kasi konti lang ng pagkain. Ngayon, parami Oo. na lang parami, padagdag na padagdag. Of course, not to forget the Batangas Goto. Uy, Na sobrang din. sarap, Oo. di ba? Ay, Arnel, nakikinig ka ba? Arnel? Basta na yung phone mo. Peggy yan. Ay, hindi ko Peggy yan. May dial tone talaga yan. Arnel, nakikinig ka ba? Padalan mo nga kami dito. Babayaran ko na lang. O kaya, kung gusto mo, sponsor. Tsaka, dalawa lang naman kami. Dalawa lang sila dito. Jason, wag nyo akong i-guess ha, kasi magkwento talaga ako ng isang oras tungkol lang sa mga adventures ni Darna. Ay, Jason Alcoriza will be our very special guest on Thursday. Ay, wala pala tayo next week kasi Holy Thursday na pala. Sorry. Wait, parang Swerte awa nyo naman na. ni Jason, walang Holy Thursday. Oh. Holy Week, magtika kayo, magnilay-nilay, parang awa nyo na, itigil nyo na yung mga masasamang gawain. Ayaw mo nun. Ayaw mo nun talaga. Meron silang mga sasabihin sa'yo. Malay mo naman yung iba magaganda. Papakinggan pa lang naman natin, ba't kinakabahan ka? Huwag nyo na kayo magdamay ng ibang mga pangalan, parang awa nyo na. Idamay na lang natin yung mga hindi na nabubuhay. Parang, patahimikin nyo na sila. Bakit? Tahimik naman sila. Ikaw na naman ang gumugulo sa buhay nila eh. Kasi nakakakaba itong mga tuwi. Nagbabanggit pa ng mga letter eh. A lang naman yung binanggit. Sige na, ayan, tulad niyang KZ. Dalawang letter din naman yun, no? Sige na, simulan na noti. O sige, kwento mo na para mawala na sila sa unirat. Uy, pero kung may ano pa, TJ, ito nagsisend din na si TJ. Ay, TJ, o sasahin ka naman mag-send, oh. Eh, hindi niya rin alam yung Gcash number mo. Padala mo na. Hindi na to pakplakado. Wala! Bisan lang ako mang-hold up ng ganito kasi mahal ko yung mga tech na yan. Oh, hindi na to pakplakado. Ano to? Plak Budolero! Hindi, ano to? Pak Harbatero.
Bakit? Lahat naman, para naman to lahat sa kinabukasan ng ating mga tech. Di ba? Ayan ako. Kaya para mawala ka na sa bashing, kwento mo na yan kay Casey Tantingan. May 8 minutes ba tayo para 1 oras? Gusto Gago. mo pa ba? Okay na. Okay na. Okay, simulan na natin. Casey Tandingan, winner sa Rule Breaking Award. Ayan. In all fairness naman, deserve naman ni Casey Tandingan. Si Casey Tandingan, Darna, is one underrated performer in the Philippines. Totoo. Actually, ang dami nating singer na mahuhusay. Pero, Na underrated, no? Oo. Not to forget to mention si, of course, Katrina Velarde. yes. Napakagaling. Casey Oo. Tandingan, napakagaling. Sino pa magagaling na babae at lalaki? Yung kahit nung panahon nila, Desa. Panahon ng hapon. Hindi, di ba? Even Desa, magaling. Ay, oo. Siyempre, nanonood. Si Arnie Lozada, magaling. Ana Feji. Ana Feji, magaling. Si, well, of course, si Rachel Ango, nakapag-Saigon na and all, no? Pero yung ang daming magaling na hindi nabigyan Ng break. ng break dahil ang industriya kasi, not just in the Philippines, ang industriya ng entertainment ay very cruel, very thankless, Oo. very ungrateful na pag ikaw ay chararat, kahit na magaling ka, wala kang lugar sa industriya eh. Oo. Dito kasi, pag sinabi mong talent, laging kasunod dun yung package na kailangan may artista factor ka eh. Oo. Para That's the reason sumikat why for every managers, like ako, manager ako, we there's something we call na yung build-up contract. Na for example, for the first 2 to 3 years, i-build up mo lang talaga yan. Siyempre, from the tip of his hair to the sole of his feet. Dapat yan, papakialaman mo, the way he or she dresses up, the way he or she carries himself or herself, yung mga isusuot, yung buhok, everything, papakialaman talaga. Kasi it's part of the total packaging, imaging, and branding of the artist. Oo. Pero yun nga, di ba minsan sa sasakyan pinag-uusapan natin na parang si Katrina, isa yan sa mga mahusay na na Katrina Velarde, of oo, course. na parang paano ba dapat niyang Kasi baka gawin? sa niya Parang Katrina Paula. Dinawin mo, friend. ibang talent pala yun. Ibang talent ni Katrina Paula, tandaan mo. Ayun. Ano yun, helicopter diva. Sabi niya nga Tsareng. na, Hi, Katrina. Kaibigan ko yan. isa sa mga natin na parang bakit kailangan pang makilala yung talent nila ng ibang bansa bago sila ma-recognize at ma-acknowledge ng sarili nating bansa. Let's just take for instance si Arabel de la Cruz. De la Cruz ba? Arabel de la Cruz. Yeah, so Fronio Vasquez na Kasi si lang. Arabel, itong panalo lang sa, Yung sa Korea. World Cup, Oo. Korea, di ba? Nanalo. Pero sana, di ba, hindi siya nabigyan ng pagkakataon sa tawag ng tanghalan. Hindi siya nabigyan ng pagkakataon sa The Clash. Pero ang galing-galing. Pero kinilala ng Korea bilang grand champion nila sa World Cup singing competition abroad, di ba? So Fronio Vasquez, 'di ba? Bakit kinakailangan dun siya umalagwa, 'di ba? Totoo. As the very first The Voice winner from Asia, 'di ba? Parang ang dami-dami nating mga artista or mga singers na underrated na bakit hindi talaga mabigyan ng pagkakataon. Ano kasi ang tao kasi parang ang industriya kasi Darna parang kanya-kanyang manok eh. Kanya-kanyang network, kanya-kanyang manok, kanya-kanyang grupo-grupo. So yun ang medyo sad. Correct. 'Di ba? Parang imbis na magtulong-tulungan sa iksi ng buhay, there was a time nag-merge na nga ang GMA at ABS. Correct. ABS at TV5, 'di ba? Totoo. May mga ganun-ganun na nga sila. Ngayon pag nagpag-guest ka for example sa isang noontime show, Sunday noontime show ng isang network na wala ng prangkisa, ite-technical pa nila dahil yung artista pinapag-guest mo ay nasa kabilang Station. network. Oo. Pero nag-merge na sila doon. 'Di ba? May mga grupo silang may mga shows silang ini-airy doon pero nagkaroon ng problema yung dalawang networks na yun. Well, of course, that's ABS-CBN and TV5. Pero yung ABS and GMA, okay naman sila, 'di ba? So parang kasi patuloy naman ini-airy ngayon na it's showtime sa GMA also, 'di ba? Yung mga big shows din naman ng ABS. Pero parang ang feeling ko, parang it's really about time. Nagigera-gera na nga, 'di ba? Parang it's really about time to show support to one another in the best way we know how. Tapos yun pa yung sinasabi ni Casey na nung pagtanggap niya ng award na parang ito yung parang magiging boses sa mga kagaya niya na parang yun nga yung parang sa mga kagaya niya na hindi naman masyadong pinagbasihan yung Acknowledged, talent. Oo, oo. na parang
hindi lang ito yung boses ng mga kagaya niya na hindi dahil sa itsura. Totoo. Na parang hindi lang sa kababaihan. Na Hindi rin parang, naman siya pangit. Oo. Kaya lang syempre kinulang sa height. Oo, yung mga ganun na parang ito yung parang siguro realization na hindi lang sa ganung klaseng ng qualification standard ng mga tao, 'di ba? Para Mhm. sumikat at makilala ang tao. Na parang True. it's an eye opener para sa lahat na hindi ibig sabihin na hindi ka maganda, hindi ka ganun ka kilala o tanyag. Meron kang in your own way para maipakita mo at ma-express mo yung sarili mo. Yes. Oo. So, yun yung sinasabi ni Casey dito na parang hindi lang ito yung boses na parang ma-express yung mga music niya, kung hindi pagpapakita din na parang ito ay malaya tayo na ipahayag ang sarili natin, ano man ang katayuan natin, ano man ang itsura natin. Dahil diyan magbabalik po ang face-to-face. Yes! Face-to-face pala. And nanonood din si Kuya A, ni De Padua. Yan, ganda Sino mo, yan? Darna. Magandang gabi sa inyong dalawa, si Kuya A. Thank you kay Liberata Martin Bautista. Share done. Done sharing daw siya. Sabi ni Aris Palma, balikatan ang branding for today's video. Yes. Tama ba? Ano ka daw? Sabi ni Mark Bautista, RN, yes, napakagaling ni Casey. Napanood ko sila ni TJ dito. Ang ganda ng show nila. Oh, Taga saan ba diba? to si Mark? US. Nasa US. Oo, nasa US. Sabi ni yan. Redmond Pangapalmea, late po but I'm watching now. Sabi ni Aris Palma, hello Mama Darna. Ayan. I love you, Kuya A. Ayan. Sino si A? Aris Palma? Hindi, Neo De Padua. Talaga? Bakit Kuya A? Ano yan si Kuya A ang ano niya Kaibigan din ni Kuya ni Ate Lani. Talaga? Oo, Hello. nag-ano rin to. Hello, Nakaganito Neo rin siya. Padua. Neo Padua, may Gcash ka ba? Ay, ito pa wala minsan sa akin yan. Talaga? Oo. Talagang ano to this is the Gcash show. Alam mo, feeling ko mas pipiliin mo na ako kaysa kay Kirara. Ay, Diyos ko, lahat naman kayo pwede dito. The more, the merrier. The more, the better. The more, the funnier. Oo. Ganon, lang. Ang show na to ay hindi madamot sa lahat ng gustong sumampa. Ang show na to ay pwedeng... That's the reason also why I told Mother Jokes before. Namimiss natin si Mother Jokes. Malapit na siya magbalik. Si Mother Jokes, I told him, ang gagawin talaga ng show na ito ay siya. Kasi syempre, tagal na rin natin. Ang tagal ko na sa ganito So, ang gagawin talaga, yung mga kayo, yung mga, ikaw gawa ka naman din sa, sa yung pag-hosting, di ba? Parang this is just also an outlet for you. So, at the end of the day, it's really just balitaktakan ng mga opinion kasi very opinionated yung ating show. Correct. Wala tong eme-eme. Ang hindi lang natin pwede sabihin dito, magmura talaga. Kulang lang, magmura kami dito. Oo. Pero talagang ano lang to, what you see is what you get. We are the same people on and off camera. Correct. Di ba? Tapos ang nakakatawa dito, siguro iniisip ko lang na what if kompleto tayo dito. Apat, Kahit- no? Kirara, Mother Jokes, Pilar, TJ. Darna, TJ, Jem. Ang dami natin, Diba? no? Tapos, kahit magmukha tayong last supper dito. Tayo siguro. na ang Super 6. Tayo na ang Super 6. Ganon. Sige, gawin natin yan minsan. Diba? Basta pag si Darna co-host, magsisiwala tayo ng mga kwento niya. Napakapangalan mo, wala Biyernes at Biyernes next week kasi Holy Week na. Buti So, na makakapagpahinga ka lang. ng mga bashing. Takot sila. Magandang gabi. Chona Elaine Peralta Castro. Hello. Neo de Pabad mo, power sa inyong show. Thank you, Neo. 09999. Hoy, ang daling tandaan ng number ko. Pag mapapadala kayo ng Gcash, 049 405-37. O pag di nyo pa ako napadala, titignan ko dito, ha? Meron yung confirmation sa ilalim. Nakita mo na. Nakita? Ay, talaga ba? Nakita mo na. Nakita ko na. Yan yung mga magagandang komentong nakikita natin Tama. Nakita mo ba? Hoy, basta isi-share natin yan kay Jerome tsaka kay Alex, Of course. Tingnan mo. Kahit, tatlo lang pala kami mag-share dyan. Ayaw mo na, di ba? Hindi. Ano naman pwede naman kahit pamasahin na. Pang-angkas. Gagawin na nakamotor, no? Sabi ni Aris Palma, Ma, basta ako yung narinig ko, di ko papakalat. Send ko na lang sa Gcash ba mamaya? Isa pa to si Aris. Gcash number mamaya. Nagigigil ako sa inyo. Siya hihingi. Oo. Sino si Aris? Si Aris, kaibigan din namin yan. Parang may itsura to. Oo, gwapo yan. Lalaki to. Oo. Parang nagdalawang isip ka. Parang hindi ka convinced talagang oo. Ayaw mo lang sabihin na hindi kasi on air tayo. Lalaki yan. Kung lalaki ka nga, Aris, padala mo nga akong Gcash ngayon. Hindi ko na
baka hindi. Kasi hindi ko sure kung magpapadala. Sabi na nga niya, sige na nga. Well, of course, we are one with Casey Tandingan with that award, no? At the same time, I hope yung Philippine entertainment industry will find its ways and means para magkaroon ng isang avenue or isang patimpalak, hindi lang para doon sa mga magaganda at magagaling. Pwede rin naman yung magaganda ay magagaling ay hindi masyadong maganda. Pwede namang i-groom. 'Di ba? Pwede naman natin yang i-build up contract at hindi naman lahat nagsimulang maganda. 'Di ba? Lahat din may mga kapakagitan din diyan, no? Mali mo, ang ganda-ganda nga ng itsura, pangit naman ang ugali, 'di ba? Gusto mo mag-name drop ako dito ngayon? Kung ako subukan, kahit walang Gcash, masasalita ako. Gusto mo ba? Parang isa-isang event lang yan. Di ba? Junakis si Sheryl Cruz, papasukin na rin ang show business, Darna. Kasi mostly naman, Pero karamihan ano, sa mga anak ng mga... Junakis siya, di naman maganda. Totoo ba? Ano? Maganda ba yan? Oh, puro gilagid. Ay, grabe siya. Early out po ako. Bakit? Yun naman ang opinion ko bilang moviegoer, bilang taga-show business, bilang ordinaryong mamamayan ng Pilipinas. O, di ba? Pero tandaan mo, iba kasi ang pamantayan din natin sa ganda. Depende sa taong nanonood at nakaka-appreciate. Lagi naman tayong ganon. Kasi minsan, ikaw... Beauty is in the eye of the beholder. Exactly. Oh. Na parang, for example, Oh, do diba? you find her beautiful? Pakibalik mo nga, Jerome. Kasi kung... Tapos lakihan mo yung sa babae lang, ano, sa anak lang. Yeah. Tanggalin mo si Sheryl Cruz. Lakihan mo yung lakihan mo yung Uy, anak kilala lang. ko si Sheryl Cruz kasi parang nalink din yan kay Nalink din niya sige. kay Jerry Gonzalez, no? Natawag ng tawag no, nasa Japan. Ah! Diyos ko. Your mom! Sigilan niya nga ako. Diyos ko, ngayon si Jerry Gonzalez, alamin ko, sabihin ko sino karelasyon. Ay, tumigilig ka. Pang Lunes Santo na yun. Lunes Santo! Alam mo, punong-puno ng intriga binibigay natin. Ayan. Alam nyo, Hoy, ano mo, Pag ayan. ilang buwan nyo na to, 3. tingnan mo, pangatlo, painit ng ha. Bakit? Grabe, pa-intense ang paplakado. Talagang on its, next level na Ang talaga sarap yung... nga nito, no? Dali nagkakape ako ngayon. Ayoko na magkape. Nasanay na ako ng Milo everyday. Eh. Ako nga, tubig nga iniinom ko, pero dito ninenervyos ako. Hindi yan tubig. Yan yung ang mahal niya sa Lawson, 50 pesos. alam mo nga, sa lahat ng naatinan kong mga guesting, hosting, dito lang po talaga ako kinabahan. Paano ka hindi kakabahan? Unang-una, meron kang mga isisiwala. Oh, ayan. Oh, di ba? lakihan mo pa. Maganda siya. Maganda yung suot. Hindi, seriously, maganda siya. Nagkataon lang kasi na parang, siyempre, bago pa, maraming nag-start na mga... Diyos ko. Ginawa ni Jero, pinaitim pa. Hindi, maraming nag-start naman din na not so-so, sabihin na natin ganun. Maganda siya, pero alam mo yung hindi ganun na talagang artista factor na talaga agad. Kaya nga, andyan na yung, pumapasok na yung sila Belo. Ayan. Belo Medical Ayan. Group. Pili ko naman hindi kailangan magbelo kasi makinis naman. Hindi, maraming mga enhancement. Kaya lang kasi, Kaya lang parang gilagi diva. di ba? Parang si lang din yan eh. Sino? Yung sa Lakbayaw, si Marco Navarra. Yung gwapo na... Ay, parang nasa, ganun din siya. nasa cornerstone na, naki Yes. Erickson Raimundo na. Oo, Ano nangyari doon? Wala din. Ang dami niyang mga endorsement ngayon. Talaga. Oo. Parang ikaw lang nakakakita. Kasi... Nakapalo ka siguro sa kanya. Hindi, kasi bago siya sumikat sa Pero naayos na ba yung gilagid niya? Naaayos naman yan eh. talaga. You have to understand, si Maine Mendoza magilagid din before. Mhm. Pero ngayon, ganda na because, syempre, tinira na ng GAOC, God Advanced Osho Integration Oo, Center. in Pwede na fairness. siya gilagid. Wala na, ang ganda na. Feeling ko magagawa din ng paraan yung kay Marco Navarra. Oo. At dito kay Miss sa anak ni Sheryl Kasi Cruz. yun nga yun yung sinasabi natin. Kakapasok pa lang, so binubuksan pa lang yung pinto sa kanila, 'di ba? So ibig sabihin, may mga times, may mga panahon pa para sa improvement. Pero don't you think this is quite scary on the part of the daughter? na Pasukin din yung industriya dahil syempre kahit papaano yung nanay niya ay naging successful in whatever field na tinahak ni Sheryl Cruz. Well, of course, 'di ba? Tingnan natin yung in the likes of Culi Desma and Isabela. Isabela, oo. Shasha Padilla and Karil. Karil.
Sino pa ay si Sharon Cuneta and Casey Concepcion. Sino pa may mga ang dami may anak, 'di ba? Oo. So, lalo na kung babae, 'di ba? Ang hirap tapatan yung nagawa ng ina mo, 'di ba? ng ina nyo. Pero totoo rin naman 'yon na parang for sure naman tulad nung sinabi ni Cheryl Cruz na Kayo parang niya ba to anak? Ha? Kayo niya to anak? Di ko alam. Kayo eh, niya to. malay ko ba ako ba bumuo niyan? Hindi, ano ba yung... Alam mo, hindi, ikaw. Pakicheck dyan na parang iba yung code, yung stage name na gamit niya. Hindi ko alam. Meron Ano yun? dyan sa article nakasulat. talaga. Iba yung Sonera or something. Sonora. Oo, ang apelido. Rosemary kasi, talaga apelido nila Sonora. Kasi si Rosemary Sonora at si Susan Roses ay magkapatid. So, ginamit niya yung Sonora. Oo, yun ang gagamitin niya yatang ano. Ano pangalan niya? Stage name. Mayun, nandun sa article eh. Gilda Sonora. Oh, early out talaga ako. Nakakatak. Bakit? Hindi ka naman manunumpa dyan pag sinabi mo gilagid siya, no? Ano ka sumpa doon? Si Ngayon Mendoza ka, puro gilagid dati. Ngayon, ang ganda-ganda na. At top endorser, tapos Itbulaga Queen, di ba? Ano ka ba? Pero yun nga yung sinasabi natin na nakasupport naman si Cheryl Cruz sa lahat ng magiging decision at tatahakin ng kanyang anak. Kasi kung yun yung passion ng anak niya, di ba? Parang sila yung anak ni Jessa Zaragoza and Si Jada. oo. Diba? Na parang yung pa, isa pa, di ba? Oh. super support sila. Ano man yung mangyari kahit na at least sinubukan. Diba? Lalo na sa, tulad ng sinabi mo, ang hirap talaga magpasikat ngayon lalo na ng babae. True. At the same time, nakapattern ka nga doon sa ina mo. Para at the same time, pag ikaw ay tinutukan ng mga taga-show business, sa mga reporter, na mga walang kwenta, kung magtanong, sasaktan ka lang, i-interrogate ka lang, tapos parang tatanungin ka ng mga bagay na sila mismo magkokompara dun sa bagong talent, dun sa kanilang nanay. Pero sa tingin mo ba, okay lang ba talaga yun na dapat na parang let's normalize na parang kapag ang isang artista ay lagi nakakabit lagi yung pangalan niya sa, alam mo yun, parang sa nanay niya na parang kailangan lagi bang na i-compare yun? Well, it works to an advantage, 50-50 sa akin bilang taga-industriya tayo, for example. Take for instance, the case of Lea Salonga and Nick Shen. Mhm. 'Di ba? Parang nagkataon naman si Nick ay nag-transman. 'Di ba? Pero nagse-theater na rin ngayon. Pero hindi malaking ano kasi sa kanila yung malaking bentahe ng 50% dahil ang nanay mo ay sikat. Pero malaking pasanin din dahil yung nanay mo ay sikat, paano mong tatapatan yung naabot ng nanay mo? Yun nga. Diba? Yun ang medyo mahirap. Kaya 50-50 lagi. Oo, kasi parang nakaka-pressured sa isang, sa isang talent. Totoo. Di ba? Na parang, Dapat lang hindi na lang nila sinabing anak ni Cheryl. oo. Para at least, gumawa muna ng magagandang proyekto, pakita muna na magaling, nakaka-arte, nakakasayaw, nakakakanta. Tapos, hayaan mo nang yung kanyang success ang magsabing, uy, anak ni Cheryl Cruz yan. Totoo. Dapat ganun para at least disimulado yung atake. Tsaka ang hirap kasi nun na parang hindi ka pa nagsisimula, ginudge ka na agad. Totoo. Kasi Ang hirap. parang all eyes are on you eh. Mm-mm. All eyes are on you, all ears are on you, na parang lahat nakatutok sa'yo, na parang lahat para na kami paparazzi na, ano magagawin ng bago nitong anak ni Cheryl Cruz, ganyan. Oo. Ako parang feeling ko kung ako naging manager niyan, yun muna ang atake ko. Oo. Kado muna tayo. Let's play. Pakilala mo lang siya na parang bear. Oo, low-key. Bawa kung siya ay Patricia Sonora, whatever her name is, for example. She will be Patricia Sonora. If people remember what Sonora means, na associated kay Rosemary Sonora at kay Susan Roses, na magkapatid, then dun mo sasagutin. Actually, Cheryl Cruz is my mom. Mm-mm. Pwede yun. Oo. Pero sinasabi mong Cheryl Cruz, anak ni Cheryl Cruz, papasukin na rin ng show business, naka-banner na yung pangalan mo doon. Paano Correct. pagtatapatan ng anak mo yon? Medyo mahirap. So dapat, management strategy, it should have been, and it could have been, pinagtrabaho muna nyo yung bata, at tignan muna natin kung ano ang kakaibang pwede niyang i-offer sa atin sa industriya. Totoo. Ganon. Kasi parang nakakahuntuloy agad na parang, ay, si Cheryl Cruz ganito yung May mga bashing ka. kayang gawin.
Uy, ano tayo? May topic muna tayo. Alam niyo, may topic kami dinidiscuss dito. Yung, ang ingay din ng comment section. Di ba? Ano? Meron tayong kinukutog pero sa comment section talaga, hintay niya pag 18 na. Tama ka, Jason, sabi ni Dandan. May usapan din sila dyan talaga, nakakatawa silang dalawa. Alam niyo, ba't hindi kayo bumaan ng isang show na? Mag-podcast sila. Tapos Oo. nag-uusapan nila si Darna Evangelista lang. Na parang, ang maganda nun, no, habang nag-show tayo, sinasabayan din nila tayo yung show natin na kung ano yun, habang nag-uusap tayo, pinag-uusapan naman nila yung mga host. Hindi. Sorry po. Habang nag-uusap tayo dito ng mga showbiz chika, ikaw pinag-uusapan ka naman sa comment section. Sabi ni Terence, knock to daddy real quick, hahaha. Sabi ni MC Tua, Night? Oo, Naichi. Naichi Darna, magpa-Barbie arms ka, no? Dandan, sabi ni Dandan Guzman, mabuting ama si Darna. Medical order. Tama na, please. Nakakatawa sila. Sabi ni Jason, ay totoo si Darna, maraming anak-anakan, pero gino-jowa after. Ay! Yes Hoy. ko! Well, hindi naman. Sino ba ginowa mo after? Ay, hindi niya pa gino-jowa, no? Kasi Wala eh. menor pa. Uy. Walang ganon. Pero marami pa McDonald's, marami pa Samgyup, Uy, hindi pa nga kami Pero in fairness naman kay Darna, ganun nga siya, parang love language siya rin, magpakain, mag-treat, nakiinuman yata sila, pero yung good times, ganun talaga ang love language siya din. Wala. Kasi parang like, parang wala. Sabi ko nga, maging masaya lang ang buhay. Walang issue. So, just go with the flow. 'Di ba? No pressure. Bahala ka kung saan kadali ng panahon. 'Di ba? Ay, Ng talaga. tadhana. So, 'di ba siya yung kasama mo nun sa Uncle John's Night? Sino yan? Sino? Siya? Yung Sino yan? Tara na nga, naku. Dali nga. Mag-focus nga tayo sa Uncle topic. John's tayo. Uncle John's ba tayo? Hindi ko alam. Di ba siya yung kasama mo? Baka yung lalaki mo yan o ako ba yan? Saka ugali niya din pong manggalgal pag may show sa probinsya. Ano mo sabihin? Hindi kasi may show ako sa Makati. Oh. Tapos natapos ng madaling araw, then kailangan kong bumiyahe ng umaga pa Sambales. Hindi ko kayang mag-drive nang walang kasama na mag-isa. Tapos ganun lang ang tulog mo. Sabi ni Perisu nga, Madam, pwede magpa-picture. Yan, ka-office mate ko yan, si Mabait Kuya talaga si Perry. Darna, sabi ni Neo de Padua, giver yan talaga. Wow. Diba? Ganun kasi Mapag-aruga si Darna, sabi ni Dandan de Guzman. Oo, focus na tayo sa topic, wala ng oras. So. Nakakadalawa pa lang tayo. My God, buti nga kahapon nakalima tayo eh. Pero ngayon, para maubos yung oras, siguro maximum tayo ng 3. Bumubuo ng mga pangarap ng mga bata para makapag-Disneyland. Well, so siya naman nun. Ay, recently talaga Dandan. Pumunta siya sa Hong Kong, si Darna. Pumunta siya for a show. Tapos, yung show niya, parang part of the show, meron doon isa taga Disneyland na gusto talaga magdala ng mga bata doon na para mapapasaya, di ba? O, for a good cause yun, for a noble cause, di ba? Uy, last show ko na to, promise. Yung isang producer doon sa Hong Kong na talagang gustong tumulong sa mga bata, gustong pangarap nila makapunta sa Disneyland. Ayan na, ito tawag. Sabi mo, okay lang yan. Ayoko. Dali, i-air natin, dali. Ayoko. Baka siya na yan. Ayoko. Eto, Nico Bolzico may kasalanan kay Alden Richards. Anong kwento niyan? Hindi ko alam yung kwentong yan. Sige na, nawala tuloy ako sa mo. Ayop kayo. Hindi mo ba alam yan? O, isa na lang. Next. LGBTQA plus community member na si Poca, never hinusgahan ng mga magulang na pastor. Uy, si Poca, very good friend ko yan, ha? Si Poca, isa sa pinakamatindi, pinakamaingay, pinakamabait, pinaka-giver na social media superstar, si Poca. Hindi, tsaka ito. Yun nga yung, actually, parang related to sa sa issue ni Alvin Aragon, 'di ba? Oh. Na very religious si Alvin, pero yung case ni Poca, kahit pastor yung mga magulang niya,
hindi nila alam mo yun, Hinusgahan. hinusgahan yung mga ganyang klaseng ng pagkatao na parang yun yung sinasabi. Tumatawag na yung misis. Tumatawag na yung misis. Ayun. Hindi hinusgahan, going back. Oh. Oo, hindi siya hinuhusgahan na parang yung aral na nakukuha nila sa Biblia o sa religion nila, Mhm. hindi yun sarado yung isip nila Mhm. pagdating sa pag-apply nito sa realidad ng buhay. 'Di ba? Na parang ang nangyayari kasi, yung paniniwala nila nagiging sarado na humahantong sa negative kung bakit nagiging judgmental sila o ginajudge nila ang pagkatao ng isang tao. 'Di ba? Oo. Kaya sa ano nga sa Catholic nga, 'di ba? Ang Pope mismo nagsabi na sino siya or bilang isang Pope sino Ay, siya ba kanta para yun? i-judge Sino yun? siya? Ang kanyang gumiling. Sex bomb, 'di ba? Wait, sex bomb ba yun? Sino siya? Ang Ay, hindi. ganyan ng gumiling, ang Oo. ganyan ng gumiling. Yung kantang ganon. Oo, may ganun eh. Yun, na parang sino siya to judge? 'Di ba? Kung ang Panginoon nga kayang magpatawad, 'di ba? Yun yung sinasabi natin na parang Sasabihin ko, hindi ako Panginoon. yun nga, point mo doon, hindi ikaw ang Panginoon para at least si Lord na nga nagpapatawad, ikaw pa na tao lang. Pero at the end of the day, I also have 4 pastors in the family. Mhm. My grandfather, the father of my mom, my dad, my mom, and my youngest brother are all pastors. Wow, So, in so wala. lumaki ka sa ng ganung ano. Oo, kaya ang ano ko, maaaring ang naging kasalanan ko sa aking buhay, ay ano to, real talk. Ha? Ang aking naging kasalanan sa aking buhay ngayon ay yung ganyan hindi naman napariwara or parang nawala ka sa service, nawala. Kasi my gift is really in music eh. Yung sinasabi nila na, ba't di ka nagpastor? Sabi ko, huy, ang pagpapastor ay calling yan. Dapat tatawagin ka ng Lord. Mm-mm. Di pa naman ako tinatawag ni Lord, no? Si Alvin Aragon pa lang kinakausap niya, no? Paramdam mo naman. Pero sabi ko talaga, my calling is really in the field of music, sa pagkanta. Kasi yun ang minaster ko, yun ang ginraduate ko and everything. So eventually, I will be doing songs na instrumental, inspirational. Pero yun ang mga sinasabi ko, nakaka-relate ako kay Poca na hindi siya ginajudge based on sa path na tinahak niya, sa entertainment, sa vlogging, sa ganyan. Hindi siya ginudge having both pastors also as his parents na hindi siya ginudge. Maganda rin yung pakiramdam na ganun. Oo. Kaya sa atin, wag niyo laging alam mo yun yung stereotyping na pagpastor, religion, tapos kailangan yung mga taong related sa mga taong yun kailangan mabuti lahat ng nakapaligid or something okay at positibo dapat lahat ang nangyayari. Hindi po ganoon. May panawagan sa GC. Ano sabi? Ibalik ang topic kay Darna, please. Tayo! 40 minutes na lang, oh. Time check, 9:20. Back to Darna topic, please. Sabi ni Dandan de Guzman. Sabi naman ni Jason Agarisa, ibalik ang topic kay Darna sa Disney. Sabi naman ni Terence Lamsin, got yung P-pop boy band. Hehe. May pinaprocess na passport si Darna. Tama na ses, di ba? Tama ses, di ba? Ay, ano na? Approve na! Uy! Wala na natin ang magandang... Wala balita. Wala na akong magandang reputasyon pagkatapos ng show. At least maganda naman yung balitang yun, di ba? It's a Wag good na problem. muna, hindi pwede. It's a good problem na siya ay pupunta na naman sa Disneyland. Uy, sama mo naman ako sa Disneyland. Ano sasama sa Disneyland? Ito nga, hindi mo nga ma-absinan. Tigilan mo Siyempre, nga mahal ako. ko ang mga kapaplakado. Siyempre. Paano na lang itong mga mahal nating tech, oh? Oo, di ba? Isa na lang siya. Tama-tama, isa na lang siya share natin. Nag-early out na rin ba siya na? Si Jerome na Si wala na Jerome. rin. Tama si si Alex na lang siya share natin. Tagal pa ba yung oras? Back to Darna topic, please. Sabi ni Dandan de Guzman. Number 5. Sige. Maine Mendoza at Arjo Atayde, hiwalay na nga ba? Kasi ano yan eh, parang
nagkaroon ng post yata si Bayani Agbayani Oh. na parang umattend siya sa isang gathering ng mga Atayde. Na hindi nakadating si Main. Na, Main. napansin, bakit wala si Main? Ang ano dyan, of course, for health reasons, she was not feeling well. Yun din ang pagkakaalam So, ko. parang feeling ko naman, parang namang, si Main kasi tsaka si Arjo Darna ay dalawa sa mga tao at artista sa industriya na talagang hindi bothered ng mga ganyan-ganyan. Kasi, di ba na dawit nga di umano si Arjo Itayde sa flood control kineme, pero eventually nalinis naman yata yung pangalan, di ba? So, ang standpoint dyan ni Main Mendoza lagi lang siyang secure. Whatever people say, whatever negative thinking ang dumating sa kanila at makarating sa kanila, ang sinasabi talaga ni Main, chill lang siya. Kasi para kung talaga masama ang pakiramdam niya, bakit siya pupunta talaga doon, di ba? Kahit naman, for example, masama pakiramdam mo, minsan sinasabi nila, huwag kang pumunta sa event or huwag kang pumunta sa lamay, huwag kang pumunta sa kahit saan. Kasi it might aggravate yung pakiramdam mo, maaari mas bumigat, maaari mas makabinat, maaari mas makasama sa katawan mo naman. At higit pa dun, baka mabigyan pa ng ibang impression yung magiging, alam mo yun, yung mood, yung expression niya. Kasi since wala ka nga sa di ba, mas mabibigyan na naman ng ibang kahulugan na parang bakit gano'n na parang dismayado yung itsura, 'di ba? Ang netizen pa man din na parang kapag ikaw ay isang celebrity, lahat ng kilos mo may meaning sa kanila. Totoo. Kaya Lahat ng galaw, no? oo, so ibig sabihin bilang artist yang mga yan, hindi na talaga sila apektado and alam na nila i-handle yung mga ganyang sitwasyon na may masasabi na naman to mga to, okay na ako. May phone-in question tayo. Hello? Wow. Ano sabi? This is from Dandan de Guzman. Kayo ni hiwalay na nga rin ba, Darna? Hoy. Pagsagot to. Thank you for that very wonderful question, Dandan de Guzman. Kami na ulit. Ay, kayo na naman ulit. Birthday niya nga bukas eh. Birthday bukas, talaga. Happy birthday, babe. Ay, talaga. Sino ba yung babe mo na yun? Yung Jay? Yung Jay? Kaya ba yan? Parang alam, bakit may pakimkim, hiwalay na nga ba? Nakakatawa itong mga bashers mo, no? Nakaka-relate din ako. Absent ako next week talaga. Talaga next week absent tayong dalawa kasi Holy Thursday and Good Friday na yun, no? Talaga absent tayo nung dalawa. Bakit ganito? Walang DCMP sa ere. Lahat Next patay. time, hindi na ako mag-share. Sa isang account ko i-share yon. Yung yung family ko lang yung manonood. Walang GC. Walang GC, walang Pero ikaw ba, kung ikaw si Ming, at bawa ako si Arjo, at tayo din, magkasawa tayo, kung ikaw ba talaga masama ang pakiramdam mo, will you care kung ano ang iisipin ng tao, bakit hindi ka kasi parang iisipin mo, i-anticipate mo na, di ba? Anong iisipin mo kung ikaw si Main Mendoza at hindi ka makakapunta sa event or whatever sa pagganap ng asawa mong si Arjo Atayde? Kasi, kung hindi naman ganun ka-importante yung gathering, unless birthday talaga ni Arjo yun, oo. Kailangan kong pumunta kasi bilang asawa niya. Pero kung hindi naman masyadong ganun ka-importante. Ano ang hindi importante? Like for example, baka may patawag lang na parang meeting lang ba yan? Caucus lang. Reunion or something na parang hindi naman kailangan pa. Pwede siya Oo, magstay at home. Na parang, lalo na't kung makakahawa lang ako. So actually it's either makahawa o mahawahan. Mm-mm. Kasi kung mahina ang kanyang resistensya, for example, for that matter, si Main Mendoza, ang mangyayari dyan, siya ang mas mahawahan bawa, may sipon, merong ubo, merong allergic rhinitis or whatever, makakahawa yun sa Yun kanya. nga nakadepende yan sa kung gaano yung level ng sama ng pakiramdam. Totoo. Ngayon, kung Masama ang loob. masama na. Hindi, pero ako kasi, ang ugali ko naman, hanggat kaya ko, at tulad nga sabi ko sa iyo na parang, nakakomit ako eh. Totoo. Kung nakakomit ako, nakapagsabi ako na pupunta ako. Yan naman ang maganda po kay Darna Evangelista. Actually po talagang ang pinangako niya lang sa akin ay Thursdays. Mm-mm. Pero talagang ngayon, regular na po siya sa atin ng Thursdays and Fridays. Basta walang ganitong mo. Without bashers. Ay, Diyos ko, mayroon pa si Dimple. Another basher. Ang dami mo engagement ngayon, nakakaloka ka. Ayan, Dimple Kawaling Sarmiento, a.k.a. Arlon Sarmiento.
Shout out sa iyo. At least love na love ka nilang lahat, di ba? Oo naman. Ganyan sila. Nakakatakot. Kaya kung kay Maine Mendoza, kung talagang feeling niya ay willing siya talagang i-let go yung event na yon, whether birthday ba niya, sabi mo nga Darna, kung whether birthday man yan or ganun man ka importante or hindi, at the end of the day, she chose to prioritize herself, love herself, me time, dahil nga masama pakiramdam niya, mapipilit mo ba yung masamang pakiramdam talaga? Totoo. Diba? Tsaka, alam mo naman kasi na parang pag Arjo, kailangan lagi nakadikit yung na. Maine dapat Mendoza. Maine. Oo, totoo. hindi. Kasi malay mo naman kung meron din siyang pinaghahandaan na bukas, may maaga pa siyang commitment na mas importante. Yun din siguro ang naging naging detrimental or setback ng kanilang relasyon dahil pareho silang malaking pangalan sa ginagalawan nilang industriya. At the end of the day, hahanapin talaga yung isa't isa pag hindi nakita yung isa't isa sa, for example, di kasama ni Arjo si Maine. Pag hindi naman kasama ni Maine si Arjo, asa si Maine. Di ba parang nakalakip kasi mag-asawa nga sila. Oo, magkadikit yung pangalan Pero nila. uso po ang sakit. That's one thing po. Usong-uso po ang sakit. Si Joey Nunag nga ay nagkasakit, yung ating isang tauhan dito kasamahan sa tech. Nagkasakit po yan. Buti nga hindi nakakasakit itong sila Alex Fuentes, sila Jerome Cansana, sila, of course, parang hindi naman tatamaan ng sakit si Renz Cativo dahil marami naman siyang i-shell out na taba. At parang feeling ko naman, hindi naman tatamaan ng sakit ang kanyang tsuhid na si Wilfredo Cativo kasi simula ground floor hanggang 18th floor, inaakyat, gumagamit ng elevator. Oo, no. Diba? O, di malakas resistensya nun. Oo, kahit ako hindi ko ma-imagine, 18 floor. Yes, uso po ang sakit. So, ibigay natin po yung sama ng pakiramdam, hindi sama ng loob. Bakit hindi pumunta si Maine Mendoza sa gathering po ng kanyang asawang si Arjo Aitayde? Oo. Tsaka, normal na talaga yan. Normal na sa mga artista na. Totoo. Diba? Balikan natin yung 18th floor. Grabe talaga yan, si Wilfredo. Nakakatawa yan. Nakakatuwa. Kaya nga sabi ko, baliktad pa ha. Ang sa kanya, nag-elevator siya kapag paakyat. Pababa. Pababa. Pababa Oo. na siya nag-elevator. Samantalang tayo, ang ginagawa natin, exercise natin pababa para at least hindi ganun kabigat yung Oo. yung walking natin. Pero hindi siya paakyat talaga 18th floor. Tapos, Saka pag umano ka dito, ang lalaki ng steps dito bago ka makarating sa isang floor, ha? di ba? Diyan sa fire exit, ang Oo. lalaki. Hindi lang isang ganun, may ikot. So, Oo, kumbaga so dalawang parang bago ka makatapos sa isang floor, isang level, sabihin na natin hingal-hingal ka. 30 steps, ganun. Ewan ko dyan, bakit talaga, ang sipag talaga niya si Wilfredo, grabe talaga yan. Pero marami naman daw benefit sa katawan niya na bibigay, di ba? Sa kanya, So, siguro dahil so dapat yan, bawal mamatay si Wilfredo kasi siya ang pinaka-healthy sa atin lahat. pagka-dinosaurs yan. Pinaka-healthy siya sa atin talaga. Siya talaga umakit. Imagine mo yung cardio exercise niya. Di ba? It strengthens his lungs, his resistensya, his everything, di ba? Nakakaloka siya. Vince Tanyada at Juan Calma nagpakita ng notes sa pelikulang Ang Bangkay. Kung makikita mo yung mga bangkay na exposure, naku. Alam mo, I haven't seen Ang Bangkay pero I was invited to the media conference by, of course, Miss Pilar Mateo. At yung trailer pa lang, sabi ko, padala niyo ako ng trailer eh. Bukas nag-meet kami ng producer. Sabi ko, padala niyo kami ng trailer so we can show it here. Ang ganda ng trailer pa lang. Of course, Ang Bangkay stars Vince Tanyada, John Ray Rivas, ang theater artist and best supporting actor ng fama sa akin minamanage, si Juan Calma, and of course, si Vian Olmedo, at ang nag-iisang Mercedes Cabral. Showing na po yan ang Bangkay, part of the Sinag Maynila Film Festival that started noong March 23rd up to the 29th of March. Pero at least nakakatuwa, no? Kasi kapag ganyang klaseng movie, tapos may mga ganyang Notes. frontal, di ba? Nakaka-excite kaya. Yung kay Vince Tanyada, parang twice nagpakita. Of course, si Attorney Vince Tanyada is the lead actor, And the producer. the producer, the director, and he's also the scriptwriter, which won for him first prize at the Carlos Palanca Awards. Napakahusay. Grabe naman to. Parang lahat talaga kinuha na ni Vince Tanyada. Vince, pengang Gcash. Vince Tanyada, sa Bacolod sila ngayon kasi for the final leg naman of Bonifacio ang Supremo. Kasi meron naman silang mga stage musicals na talagang from Manila ay iniikot nila sa iba't ibang panig ng Pilipinas, Darna.
sa mga schools. Very well received sila sa mga schools at sa mga universities in the provinces, Darna. At they will have a culminating event on April 18 ba? April 13? April 13 at the Newport Performing Arts Theater sa, ayun nga, yung Bonifacio ang Supremo. Yun Oo. parang manood tayo ng sobrang ganda. Napanood ko na yun twice. Pero gusto ko ulit manood kasi dadali naman nila ngayon sa Newport Performing Arts Theater. Tapos itong Ang Bangkay is showing nung March 23. Tapos itong ano to, parang nagpakita raw ng notes dito si Juan Calma na medyo telag. Ano? Teka, siya lang. Alam ko, ang pagkakaalam ko, silang tatlo eh. Si John Ray Rivas, parang nakatyata yung kanyang yung kanyang notes exposure. Naku. Sayang naman. Sayang naman. Sayang naman. Pero yung kay Vince Tañada, nagpakita siya ng notes twice yata in the film. Mhm. At yung kay Juan Calma, babad daw babad. Kasi dapat ang allowed lang na MTRCBs, mga 3 seconder. Pero nakababad yata to ng 6 to 8 seconds on screen. Mhm. Masaya, di ba? So, Paano yung dapat- reaction? masaya. So, dapat talaga panoorin natin ang Bangkay dahil sa mga notes. No, not because of the notes, but because it won for Vince Tañada a Carlos Palanca Award for Scriptwriting for the story itself ng Ang Bangkay, which is also part of the Cannes Film Festival. Tsaka ano daw maganda talaga yung story. Kung wala nga daw mga frontal nudity nga lang daw ito, pwede nga daw tong ipanood sa mga schools Totoo, and universities. oo. Pero dahil nga lang kasi Mabuti sa na lang din ganung may fronta. Oo. Pwede, hindi. Sabi naman pwede naman din magkaroon ng parang re-editing para Oo. at least alam mo yun, maging wholesome siya. Pero yun nga, nagkataon lang na dahil sa may mga ganong klaseng scenes, kaya bakit hindi siya mapapanood sa mga SM cinemas? Ay, talaga. Oo. Ano ba So, yan? pili lang yung mga Kailangan sinihan. manood na pala. Ay, Sabado bukas, di ba? Aha. Kailangan pala manood ako bago ako mag alas 2 na meeting. Bukas na ba sinihan ng alas 10? Oo. bukas na? Oo, bukas Kaya na. para kang Tsaka, tanga, no? Ikaw mo naman. Ikaw Kasi- manonood, tapos nakakatakot. Sabay may mga seniors. Sabado? Meron ba? Lunes ang seniors. Lunes. ba? Weekdays? Lunes lang sila. Ano to? Hanggang Sabado meron sila. Sayo naman nila. Hi, hello sa ating very good friend, ang Abante editor at ang host ng Showbiz Police ng Abante TV, Roldan Frias Castro. Hi, Roldan. Happy Hi. viewing. Ayan, si Dimple Kawaling Sarmiento. Ano, wala ka bang set at nakababad kayo ngayon sa aming live? Nang gugulo kayo. Nang bubulabog ko sa nanahimik kong buhay. Oo nga, di ba? Malapit na nila matapos ang yung pambubulabog sa iyong buhay. Tapos so balik tayo kay Darna. Jason, move on. Uy, huwag niyo pakalimutan pong panoorin ang Bangkay. Showing yan as part of the Sinag Maynila Film Festival happening now from March 23 to the 29th in select cinemas nationwide. Kaya dapat po ay panoorin nyo dahil yung pelikulang to ay not just talking about the notes or the frontal nudity. It also speaks of a very good story. Ako mismo talagang nakita ko nga again and again, sinasabi ko, yung trailer pa lang, it caught my attention to really watch the film. So tomorrow, I promised myself, Vince Tañada, John Ray Rivas, and Mercedes Cabral, I will watch Ang Bangkay sa Gateway Cinema Mall. So, Yan. ibig sabihin, nasa gateway ka na. Mga 10 a.m. Kasi may 2 p.m. ako eh. May 2 p.m. ako, may 4:30 ako, may 7:30 ako, may 10, tapos mayroon pang yung Dulce meeting after. So may 5 events after eh. Uy, yung ano ba yun? Yung concert ba yun ay Lin- exclusive? Or hindi Ale- naman? Yung parang... Yun, Gusto mo manood? Gusto mo manood? May commitment din ako. Taray naman, nakikicommitment ka puta ka. Diyos ko, level ka naman ng commitment. Hindi ka naman magpapakita. Yun, nagkataon lang Hindi ka naman magpapakita ng balikat na ganyan kung wala kang commitment ng March 31st, no? Hoy, nagkataon lang na nagipit na may hosting lang ng kahit mga humigit kumulang na ganito. Naku, parang humigit kumulang na naman yan. 30 mil na naman yan eh. Mga 50 yan eh. Diyos ko, pa-Gcash ka naman. Kaya nga nagpapa-Gcash tayo. Tama. Vince Tañada, of course, and Mercedes Cabral, and John Ray Rivas. Of course, congratulations sa success ng Ang Bangkay. Tsaka hindi lang mga notes sa makikita niyan. Kasi Ano? parang meron ding ang mga yung mga boobsy wonderland na Ay, ang mga oo. girls natin dyan. Even Mercedes Cabral daw. Oo, di ba? May Siyempre. mga ganong din. At syempre, hindi ba napahuli si Vian Olmedo?
Oo. 'Di ba? Kung talagang gusto niyo ba ng talagang acting or bubelya, sige, magpapakita tayo niyan lahat. Pero tulad nga ng sabi natin, hindi naman maganda ang show, ang movie dahil sa mga scene na yon, bagkus yung sa story mismo Oo, talaga. you have to remember it's a Carlos Palanca awardee. Tulad sa First prize. dun sa mga first time lang na makapanood sa atin at magkaroon ng ano ba yung story niyan? Ay, hindi ko nga alam pa. Hindi, I mean, ano yung background Actually, niyan? ano siya, embalsamador. Okay. Embalsamador siya. So, parang mga embalsamador yata si Vince Nanyada dyan at si John Ray Rivas. So, doon iikot ang storya. Actually, sa Amerika, sa Cannes Film Festival, ang translation ng ang bangkay is The Embalmer. Mhm. Parang embalsamador. Oo. Yun ang title abroad nung pinadala nila sa Cannes Film Festival. O imagine mo, di ba? O, Cannes Film Festival, kung umarte. Di ba? Oo, di ba? At di ba yung mga ganyan, di ba yung sabi ko nga yung parang sa story yung kay Coco Martin, yung masahista. Oo. 'Di ba? Diyan din sumikat si Coco Martin noon, 'di ba? Yung sa Di mga ba? story ng mga masahista. Di ba? Laplapa. Meron pa siya service. Oo, service ba 'yun o sa masahista? Nag-frontal nudity din si ano, 'di Oo. ba? Si Tapos Coco naman sa Martin. isa, yung meron siyang kalaplapan kay Paolo Rivero. Rivero ba yun? Oo. In fairness, oo. Grabe dun, ano? Lagi ko rin pinapanood. Sino kaya ang makakatap doon sa eksenang yun? Parang kinabog yung kay Joseph Bitangkol at Poro Ravales, walang kawala di ba? Oo. Di ba? May mga DVD ako ng mga ganyan. Ganun ba? Wala naman ako DVD machine. Basta ko ba? Uy, ako collection ko until now. Dalaga? Oo, meron ako. Pati yung player, meron pa ako. Nagpe-play pa? Yes. Talaga? Ay, parang yun, isang magandang tanong yun, no? Kung nagpe-play pa ba siya kung luma na or paglipasan ng panahon? Oo. So yung karaoke, nagpe-play pa rin yun kahit na wala ng karaoke? Oo. Talaga? Kasi ano Kala ko lang yun, tumigil na rin yung nila, yung pagpe-play nila. Uy, wala nang karaoke, no? Malalaking kasi karaoke digital dati. Tsaka hindi na uso dahil lahat nasa YouTube na. Wow, paano ulit yun? YouTube. YouTube. Grabe naman. Pa-YouTube ka, hampasin ka sa ng tubo Nasa dyan. YouTube na lahat. At least tsaka ang maganda pa niyan, meron ng iba't ibang version. Totoo. 'Di ba nakakatuwa? At higit pa diyan, yung AI. Roldan, maganda ba ako? Maganda. Yung hawak ko ang beat. AI yun, AI, di generated. ba nakakatuwa? Sino mag-aakala na? Alam mo, ang ganda pala ng mo, no? Paipit. Para kang Catriona Yun Gray. nga yung sabi nila. Actually, dalawa to eh. Bigay to ni Parang sa yung namamatay, nagpapatayan kayo. Hunger Games. talaga. Dalawa to eh. Ano ba to? Clip lang siya. Bigay siya ni Orville Tonido ng Pilipinas Got Talent Season 6 Grand Finalist. Si Na hindi Dahon-Dahon sumipot lang. sa show mo. Na hindi ako sinipot sa show ko. Ang ganda niya, oh. Para siya Yeah. pang yun nga, Hunger Games. Ganda, fair. Ang ganda sa camera. In Diba? fairness. Lagi ko tong Kaya, alam mo, kaya ka nababash kasi sinuot mo yan. Girl group na Bini, magpapasiklab sa Grammy Museum stage. Wow. biruin mo, di ba? Level sila. Grammy yan. Of course, syempre, they're the only P-pop group, female group na magpapasiklab dyan sa Grammy Museum stage. Biruin mo, no? Nakakatuwa lang, mapakinggan yung mga ganyang balita na yung mga kagaya na may mga representation ng mga Artists natin, no? Oo. Di ba, naman, ang SB19 naman ay pupunta sa Lollapalooza ba yun? Oo. Pupunta naman sila doon. Sila naman ang mga first-timers na talaga mga P-pop kings naman na pupunta naman doon, di ba? Correct. Matitindi rin talaga yung mga ganyan, no? Ay, ayan. Parang umano tayo, no? Yung sumunod na parang same lang din sa unang tama na yan. Diyos ko, tama. Buti na lang matapos tayo maaga. Biyernes, naghihintay yung mga Nakakaloka. Saan ba ako mamaya? Nasa ko? Resorts World. Wow, mamaya po abangan niyo po si Darna Evangelista sa Mayor Resorts World dahil magkakasino po siya. Wala naman akong pera. Magkagano po siya. Kleng, 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 kleng. Ganun ka. Diyos ko. Ay, pero pag mga first timer daw, meron daw tinatawag na beginner's luck. First timer mo ba maglaro? Di rin? So nakapaglaro ka na pala dati. Di rin. Pag ikaw daw ay baguhan, may beginner's luck, bibigyan ka talaga ng machine. Paano nila malalaman na beginner ka? Alam nila.
Hindi, ikaw mismo. Hindi yung machine, yung tadhana ang magbibigay sa'yo. Kasi alam nila, parang may beginner's luck daw. Kaya nga siguro parang may gano'n, di ba? Parang, nanalo ko, magsusugal ako ulit. Paano kung kagaya ko? Hihikayatin ka ng tadhana. Paano kung kagaya ko kung Lot and Friends? Pag lot-lot and friends, tulog sa bahay, di ba? Kasi may pasok sa Lunes. Di ba? Tulog ng maaga. Parang traumatized. Ayoko na, talo Ay, ko. traumatized. Sabi naman. Kaya, pero nakakatuwa din yung mga ang daming tambay doon nakikikain lang. Totoo, kuha ng tubig, Kape. kuha ng kape, kuha ng sandwich. O, parang sa mga high rollers. Alam mo, minsan hindi ko alam bakit ginagawang tambayan na lang talaga ang casino. Hoy, di naman, grabe ka. Hindi marami doon na parang, nandun lang, nakaupo lang, Parati raw siyang, first timer, beginner sa casino kasi lagi siya nananalo siguro, no? Oo, yun nga sinasabi ko, kahit yung sa sa phone, anong tawag doon, sa scatter, as in, isang upuan, magkano yung Jason? 35,000. Nananalo siya? Ang kinash in nyo lang is like, parang 500. Talaga? O 1,000. Wow! Ano lang, wala lang siyang magawa ng mga oras na yun habang nagko-coffee kami sa Starbucks. Tapos ang ginawa niya, nanalo siya ng parang, tingnan mo, 5,000 na. Oh. Dire-diretso siya. Kasi pag 5,000 na, matapang na yan. Tataya na yan ng 20, 50. Hindi, kinash out niya na, tapos nagtira lang siya ulit ng 1,000. Dire-diretso pa rin, another 10,000. Cash out. As in, dire-diretso. Talaga? Tapos sabi niya, Jason, dahil dire-diretso pala, baka naman pwede magpa-Gcash ka naman sa akin. which until now, may ganun siyang luck. Talaga? Oo. Actually, ano na yun, Ay, sino to? Kaya nga iniisip namin na bukas wala na yan. Ay, Kaya syempre, nanonood na nag-iisang Jojo Panaligan ng Rider.ph. Hi, Jojo! Si Jojo na merong bagong love life. Buti pa si Jojo may love life, Jojo Panaligan is watching. Wala ka bang love life? Ha? Wala ka bang love life? Anong araw ba ngayon? Anong araw ba ngayon? Nakadepende. Ibig sabihin, iba-iba araw-araw. Naku, sana walang nakikinig sa kanila. Kung hindi, loveless ka after ng show. Kasi lahat yung nakipag-iwalay na sa'yo. Kaya pala may chicken ka sa akin kahapon. Oo nga. Alam niya, hindi niya, kanino ibibigay, hindi ko rin alam kung kanino. Ang Dapat ending, yan sa jowa ko. ang ending. Tapos, sabi niya, ayoko ng chicken. Gusto ko Army Navy burrito steak. Kung kita ka. Maghahanap ka ng burrito steak sa Army Navy. Na-stress naman sa yung araw. Nagya ka. Sarado na. Pinibigyan mo pa ng problema tong mga tao sa kapaligid ko. Si Arnel Ignacio, si Darna Evangelista. Si Pilar Mateo, sila mga magagaling mag-grab-grab. Ako hindi marunong, no? Tapos, sobrang gigil mo. Ito may Angel's Burger naman, no? Ayaw mo ba dito? Sabi ni Jason Alcoriza, si Darna maraming love life. Binalik nga si no? Ay. Uy, hindi. Sanay lang ako ng gino-ghost. Talaga ba? Jojo, kamusta ka? I'll see you. Ay, I'm sure magkikita kami ni Jojo Panaligan bukas. Kasi sa Ayun. dami ng events. Tapos magkikita kami ni Jason bukas. Talaga? Oo. Saan ba Naku. tayo, Jason? In fairness, ha? Oo, kasi nabalitaan niya yung mga bagay-bagay. Siguro, kaya mamimiss niya ako. Totoo. Tapos, Talaga nakakamiss ba ako agad? oo, actually, nung sinabi mo nga yan sa akin, Darna, nalungkot ako pag uwi. Totoo. Mamatay buong pamilya ko. Yung, ako kasi pag ayaw mo ako pag sinungalingin, sabihin, tataya ko ang buhay ng mga mahal ko sa buhay. Kasi talaga di ako magsisinungaling, di ba? Sabi nila, bawa sabihin ko sa kayo, mahal mo ako, Darna? Oo, mahal kita. Mamatay bang buong pamilya mo? Tapos di mo itataya. Kasi ang thought nun, ibig sabihin nun, wala namang mamamatay kung hindi ka magsisinungaling, di ba? So, parang nung sinabi mo yun sa akin, nalulungkot talaga ako. Sabi ko, ay, parang yung abot kamay mo, nalulungkot ako tuloy ngayon. Yung abot kamay mo lang na napupuntahan mo lang sa batasan, sa bagong silangan, ay will be miles apart na. Miles apart. Million miles apart, di ba? Sabi ko, ay, bagay malapit na naman ang Korea. Pero, ay, Hong Kong pala, Hong Kong. Hong Kong fried noodles. Bakit ng Hong Kong fried noodles na yung mga binibenta sa lahat ng mga yung mga bazaar ng mga Pasko-Paskuhan. Lahat sila may Hong Kong fried noodles, punyeta sila. Oo, nakakalungkot. Baka yun din na nararamdaman nila Jason Alcoriza na malulungkot sila. Kasi sa grupo namin, ako yung Life of the party. hindi lang, ako yung Ikaw yung pulutan lagi. Oo, kasi ako
Ako yung mahilig mag-live sa GC. Tatatlo na nga lang kami sa GC. Ako yung matampuhin. Ako Syempre yung ano. alam mo, only a true friend in your life, in your existence, will tell you your faults in such a way that you can accept them and at the same time improve yourself. Sila lang yung makakapagsabi dun sa'yo. Kasi pag hindi sila totoo sa'yo, papabayaan ka lang nila, hindi mo sila totoong kaibigan. Kaya yan kaming tatlo, yan dalawang yan, as in, lahat Of course, ng we're talking of kwento Jason nila. Alcoriza and TJ Lamsin. TJ Lamsin. Yan yung mga tao talaga na kahit lahat ng story ko, masaya ako, as in yung todo, yung iyak ko. Kaya yung mga bagay na dumarating sa akin, na balita and everything. Naku, lahat parang sila. ayoko maghatid pag aalis ka na. Saan ba sa huling hantungan? Oy, wag mo na nga pag-usapan yun. Shoutout kay Princess Paskin. Hindi ba yung usapan? Ang alam niyo, ang hilig talaga dito sa ano na... Alam niyo, alisin niyo na nga yan. Ako na lang magbibigay ng topic. Ihabol na kaya natin yung isa na yan. Dalawa pa yan. But check natin kung ano pa yung dalawa. Ayan, Mukhang kaya pataas, naman natin Jerome, tapusin pataas eh. naman. Mukhang kaya natin tapusin yung ano. Yung Oo naman, kahit tapusin yan, basta wala lang basher. Walang basher. Princess, ano ka naman ba? Ano ka naman? Wakas at Gcash simula naman. album ng P-Pop Kings SB19, target ang global scene. Yes, kasi parang ito na yung last album ng trilogy ng SB19 eh. Yes. Of course, as you've been saying kanina, ng mga sinasabi mo nga, it's a warm welcome to the Filipino talents invading the international scene. So for this album to target the global scene naman for SB19, I think it has a very strong chance of doing such kasi malaki ang napatunayan na ng SB19 sa Sobra. global stage. Oo. Nakakasabay na nila yung malalaking K-pop, sila P-pop, lahat ng mga J-pop, lahat ng mga nakakasabay nilang malalaki sa industriya ng pagkanta all over the world, ay napatunayan na talagang yung SB19 ay talaga may sinasabi. So Oo. para to target the global scene and the global stage again for Wakas at Simula, of course, ang ating prayer para sa SB19 ay maging sobrang successful din itong album na to. Tsaka bukod doon, sinasabi nga ng leader nila na si Pablo, Pablo, of na course. for every ending, eto na naman yung may panibago na naman silang bubuksan na Totoo. opportunity na kung saan meron silang bagong pinaghahandaan na kung saan aantayin nila ang bagong tunog. 'Di ba? Parang Lalo ang na- hirap ng tapatan ng ang hirap ng tapatan sa industriya ng SB19. Ako dyan. I mean, dito sa Pilipinas. Oo. Oo. Sa industriya, sa Philippines, sa industriya. Ang hirap, kasi ako parang guilty ako dyan. Siyempre, papangit yan, di ba, nung una. Ay, ako rin. Sabi nga ni OG Diaz, ang ating kumaring OG Diaz, so nakita kami sa backstage ng Simula at Wakas Philippine Arena. Sabi niya, Mare, no, buti nilang sumikat sila, no? Kasi hindi mo na maalala yung mga itsura nila dating kay papangit kasi sikat na sila ngayon. Which is true, di ba? Yan yung sinasabi ko kanina doon sa anak ni Sheryl Cruz. Oo. 'Di ba? Na Di mo parang- maalala pangit siya ngayon. Oo. 'Di ba na yun nga yung sinasabi natin, bigyan natin sila ng pagkakataon So kasi. sa kanya nanggaling na pangit siya. Oy, ano? Ayoko manumpa, no? O yun, na parang bigyan natin sila ng pagkakataon na parang to improve not only dun sa talent nila, pati dun sa itsura nila, para maging total package sila eh, 'di ba? Buti nga itong SB19, walang pinanggaling ang mga ina Oo. na sikat. Totoo na wala Diba? silang Walang magiging shadow mirror eh. o Oo, shadow. Ang problema kasi dito kay Sheryl Cruz nga kanina, pinag-uusapan natin, kung ikaw ay maglalabas ng anak, kung nga, huwag mo labas na anak mo. Mm-mm. Para at least, magsalita muna yung success niya for her. Correct. Or for So him. ngayon, si SB19 na hindi mo akalain na from ganitong Ano, sikat ba to? Actually, Yung parang- dati silang, di ba sila ngayon ng P-Pop Queens? Ay, P-Pop, sorry. P-Pop Kings. Okay. Diyos ko, walang ako. Uy, love ko yung SB19. Nakita mo ba yung ano ko? Lagyan mo Nakita mo ba yung sticker. ano ko? Yung aking profile photo with Josh Cullen? Di Uy, ba? nananawagan po ko. Baka meron naman ticket kayo dyan. Ako din po. Ako din po. Sir Jim, tama Di ba? mo. Di ba? Ano, di ba? Di ba sila na ngayon ng P-Pop Kings? Hmm. Dati mga K-pop sila. Oo. K-pop hangit nila. Ako naman si O.
umuo ka kay papangit nila. Ay, alam niyo, mapahamak talaga ako dito sa show na to. Wala. Dati silang K-pop. Ngayon, P-pop na sila. Pinoy pop. Dati silang K-pop. Hindi sila Korean pop. K-papangit. Di ba? Pero sabi nga ni OGDS, sabi ko nga, paulit-ulitin ko, maaari hindi natin matandaan yung mga pangit ng itsura noon kasi sikat na sila. Nga, Gini mo, 2 gabi pumuno ng 55,000 na tao ng Philippine Arena, the largest indoor coliseum in the world, ang Philippine Arena. Totoo. 110,000, 2 araw, dami ng tao. No, parang actually, napanood ko yun, nakaka-proud maging Filipino. Diba? Yun ang isang bagay yata naging proud ako Pilipino ko. All the rest parang hindi na masyado. I mean, ako, di ba, tulad ng sabi ko na, parang, nung una hindi ko sila gusto. Kasi, sino ba yung mga, Ako din na yan? napapangit kasi. Sino ba itong mga to? Tapos hanggang sa, narinig ko na yung kanta na, yung Gento, yung Yan. ganyan, okay naman pala. Tapos nagtitrending. Tapos hanggang yung mga sumusunod na nila na, yung doon ka, na parang, Huwag may nagpapa-shoutout sa'yo. in fairness, Kim Tremocha, sa Bagong Silangan to. Pa-shoutout po na Darna Evangelista from Barangay Bagong Silangan. And, Liberata Martin Bautista, hello po. Yon. So, going back, na, alam mo yun, na hindi natin nakakalain na from yung pagja-judge natin sa kanila ng ganun, ang layo na halos lahat ng mga singers. Wala na makakatapat dyan. Di ba naungusan niya Yung mga lahat? magbubuo po ng yung mga management companies, mga ganyan, magbubuo ng P-pop group, the all-male song and dance group, tigilan yun na po yung plano. Grabe naman. Hindi Bigyan po mo yung- rin ng chance kahit pang second runner-up. Hindi po yung magtatagumpay. Ang hirap habulin ng SB19, wag na. Nakahabol ba ang BGYO? Hindi, di ba? Nakahabol ba yung kung sino-sino? Di ba? Wala. Nakalimutan na natin lahat. Actually, kahit sabihin na nating iba ang BGYO, ABS-CBN na yan, ha? kahit sabihin mo Oh. ang iba ang genre ng Cup of Joe, pero kahit sabihin mong pagtapatin mo yung ano nila, hindi pa rin Wala. nila matatapatan ng Layo. SB19. Kaya magbubuo po ng mga P-pop, mga Pinoy pop song and dance group na all-male, tigilan nyo na po. Panawagan po ng paklakado, huwag yun na po ituloy utang na loob, parang awa nyo na! Magsasayang na naman kayo ng kuryente. Tama, sobrang love ko ang SB19. Speaking of K-pop, Uy, pengin naman K-pop hangin. Pambansang Ilong na si Alan K. pumalag sa mga issues laban sa kanya. Kasi nga, meron ngang Hi, viral na Alan K. post Oh. na, yun nga na may pinost nga daw na parang nag-cause ng something na panic sa mga tao. Oh. Dahil nga sa nangyayari ngayon dahil sa pagtaas ng Gasolina. Gasolina. Oh. So, ang post doon is mag-imbak na ng mga pagkain. Ano kinalaman ng niya sa pagtaas ng gasolina? Ilong niya, gano'n? Hindi, na parang nagkukos lang ng panic sa mga tao na, syempre, kilala siya na TV host na, 'di ba, TV personality na malaki ang impluwensya din na sa mga followers niya. So ngayon na parang yung post niya is parang nag-trending at nililinaw niya rin naman na hindi siya yon o wala siyang ganong account sa FB. Ah, talaga? Oo. Nilinaw na, paglilinaw lamang po na wala siyang FB account, Okay. kaya yung post na yon that's fake. So hindi siya. Hindi siya yon. Na parang, ang nakalagay nga tulad ng sabi ko, yung nakalagay doon is yung bumili na ng mag-imbak na ng mga pagkain, ng mga essentials, dahil sa ngayon, nangyayari, okay pa, hindi natin alam yung mga mangyayari sa mga susunod na panahon. Kaya yung pera ninyo, ilabas nyo na kasi hindi naman natin madadala na yan sa hukay or something na gano'n. So, Okay, oo. na parang yung nagkukos ng baka mamaya magkaubusan ng, 'di ba? Parang nung pandemic. So, 'yun, paglilinaw lamang po ng TV host na si Sir AK, Sir Alan K, na hindi po siya ang may gawa nun at wala po siyang FB account na ganun sa ayun, wala siyang FB account talaga. Tama, oo. And with that, Darna, mga may pasasalamatan kababa at mga kababatiin, tayo magtatapos na. Siyempre, maraming salamat. Pero bago yun, pengi pong ticket ng SB19. Tagal pa naman yan, marami pa tayong mga nalawa. Uy, ano matagal pa? Sige na, 5 minutes na. Holy Week, hindi. Nag-extend din sila kanina, di ba? Gaga. Wag yun. Yun, na parang after ng Holy Week, 18 yun or 13 something, basta SB19, manood tayo ng concert nun. Pengi po, Saan ayun. ba, Araneta? Hindi eh.
Saan? Parang SMDC grounds. Sa SMDC Grounds na doon gagawin ang round 6 ng Get Out ng Sex Bomb Girls. Oy, in April fairness, 30. Yay! Manonood ako dyan. Manonood tayo niyan. Ano araw ba yan? Kanood ako, kala mo lang show. Sana Sabado naman yung April 30. Ayun. So, maraming salamat po mga kapakplakado. And once again, I'm Darna Evangelista. Maraming salamat sa mga nakipagkulitan sa amin online. Sa Jason Alcoriza, thank you so much ang aking Kifi Girls. Sa Pagcash, huwag niyo po siyang tularan. Higitan niyo po yung sinendya. Ay, grabe siya. TG, ayan, si Aaron, yung mga nanonood na, yung mga angels ko. And sino pa ba yung mga gusto kong batiin? Wala naman na. G. Mendoza, magkita tayo later. Si Jessica, si Ga. G. si Mendoza, penging pera. Kuya Norwin, lahat po. Penging pera. Lahat po. Dandan, thank you so much. Lahat po ng nanood ng concert ko nung 20th anniversary show ko sa Viva Cafe. Maraming salamat po. Kilala nyo na po kung sino kayo. And Para naman yung pagbabantayo. Kilala ko kung sino kayo. kung sino kayo. Sa mga hindi pumunta, humanda kayo. Ay, ganun. Yung mga ticket, hindi nyo binayaran. Hindi. Thank you so much po. Ayan. And syempre, kapatid, Siyempre, gusto ko magpasalamat at magbati ng mga tao dito. Of course, gusto kong batiin si Fe Esquadro na lagi nanonood sa atin. Si Kokoy Garcia ng One Magnificent Mile Security Group. Si Ruth Castro. Si Yuri Austria, my very good friend from Tendesitas. Direct Calvin Murphy Neria, I love you very much. Isha Ponti, Emilet Pontanares, Alvin Pontanares ng Ponti Entertainment Productions. Si Lace Mendoza, si Arnel Ignacio, of course, ng Lugaw House and Pansiteria located at JM Basa, corner JP Rizal Streets. Diyan po sa Kalumpang, Marikina. Si Edwin Rivera Abayon. Si Tita Lucy Pangilinan and Miss Feng Orgas ng DCME. Darna Evangelista, kahit na nandito na siya, binabati ko pa rin. OG Narvaez Rodriguez, Pilar Mateo, Rowena Dayacap Gutierrez, Tricia Portillo ng ALB Talent Circle Incorporated, Giovanni Orben Ace Mario ng The Dreamers, Tom Adrales and Archie Ilagan, of course, ng San Pablo, and Governor Sor Aragones. Good evening po. Edward Baños ng USA, Gina Peregrin. Of course, si Roland Lee ng SynthX. At yung business and best friend ko dyan sa Malacanang compound, Bugs Coffee. Dyan sa interior corner, Aguado Streets, Malacanang compound, Bugs Coffee. Tapos, si Edward De Maano for Scalp Plus and Aesthetics. Then si Miranda Arian Fortes, Melody Mercadejas, Rochelle Havate, Dr. Fidelis Marilian Cobanaobra ng GAOC Vertis North. And my very good friend and I love you very much, Dr. Steve Markdan of GAOC. At syempre, na May 9, Nina at XX at the Newport Performing Arts Theater with Thor, Chris Lawrence, and Jay Durias. Sokmina as musical director and directed by the brilliant Calvin Murphy Neria. Produced by Echo Jam Entertainment Productions and SynthX. God bless you po. Maraming pong salamat sa inyong panonood sa ngalan po ni Alex Fuentes at ni Jerome Cansana. Ako po yung chairman ng Chikahan, Jemel Kengilet Salterio. Maraming pong salamat. Happy weekend, happy Friday, and happy Holy Week. Bye-bye po! oh, bless Holy Week. Alam mo na. Plakado! Chairman ng Chikahan, Simple Salterio, Ismi Radio TV, let's go! Kapag tama ang chismis, plakado! Kapag todo ang saya, May chika, may tawa, may katotohanan. Ito ang show na hindi mo iiwanan. Pag ang saya, plakado ang aliw. Buong showbiz nation sabay-sabay sumigaw. DZME, I-1530, Radio TV! Makinig na makichika na. Plakado! Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Fashion is ageless. Parang ako lang. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe. Hello, beautiful people! Ako ang
ang inyong tita Winnie Cordero. Pagrampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 capsule. Dito ako bilib. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Start strong with internet that's fast, reliable, and easy on the budget with Cable Link. Lightning fast internet for streaming, gaming, and work. Perfect for speed seekers. Nangunguna sa balita.